Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Mga gantimpala ng Kabanata 1961. Noong 1961, si Belvedere ay naging medyo mapagpakumbaba at nagtanong, tama, tinanong ko ang sikat na doktor ng Odin Empire. Ang operasyong ito, pagkatapos makumplito ang balbula ng baga, ang paghihiwalay ng mga coronary arteries at ang balbula ng aorta. Ang unang proseso ay lubhang kritikal. Hindi ito dapat makapinsala sa stimulation conduction system, at dapat itong alisin ng malapit sa balbula hanggat maaari. Kung ang membranous septum ay hindi mapangalagaan hanggat maaari, walang paraan upang tahiin ang pulmonary valve mamaya. Ngunit, ang problema, kahit tanggalin ang balbula hiwalay, magkakaroon din ng problema, ibig sabihin, mahirap makita sa loob, hindi alam kung saan ang balbula, nasaan ang membranous septum, kaya paano mo ito tatanggalin? Sa tabi ni Ming Dedi at isang grupo ng mga tao lahat ay nakarinig ng hamog sa mga ulap, wala akong ideya kung ano ang itinanong ni Belvedere. Oo. Kinaikit ni Fan ang kanyang mga mata, ano sa tingin mo ang itatanong mo? Napaka-atresado ng gamot ng Odin Empire mo. Mukhang hindi nasisiyahan si Belvedere. Ye consort, ano ang iyong opinyon? Tinanong ni Fan si Chu Yunyao sa gilid, handa na ba ang lahat? Siyempre, sinong tinatanong mo? Kumpiyansa na sabi ni Chu Yunyao. Tumango si Ye Fan at sumenyas kay Belvedere, sumama ka sa akin sa operating room. Bagamat hindi alam ng lahat kung bakit, sumunod silang lahat sa operating room. Chu Yunyao. Kahanga-hanga ang kahusayan. Maging ang silid ng pagdidisimpekta ay handa na. Naglakad ang lahat sa silid ng pagdidisimpekta at pumunta sa sterile operating room. Mayroong isang bungkus ng mga instrumento dito, ang ilan ay ginawa ni Chu Yunyao matagal na ang nakalipas, at ang ilan ay isinugod sa loob ng 3 araw. Gamit 3D printing technology at mura at mataas na kalidad ng mga materyales tulad ng prehistoric stone, maraming bagay ang maaaring gawin ng napakabilis. Oo. Itinuro ng Fan ang isang kagamitan, kinuha ang isang maliit na tubo, at sinabing, tinatawag itong endoscope, at gagamitin ko ito mula sa kanang ventricle hanggang sa kaliwang ventricle kapag inoperahan ako. May probe sa harap nito, at makikita mo ang membranous septum kapag inilagay mo ito, kaya ang tanong na itinanong mo, hanggat mayroon kang device na ito, ay hindi isang problema sa lahat. Nagulat si Belvedere, at umakyat siya para pagmasdan at hampasin, and such a device. Yeah. Kakaibang tanong ng Fan kay Chu Yunyao, hindi ba maganda ang teknolohiya ng Odin Empire nila? Sa pagkakaalam ko, pagkatapos kong likhain ni Arthur ang Odin Empire, hanggang ngayon ay hindi masyadong pinapansin ni King Arthur III ang teknolohiya. Hanggang ngayon, wala pang mga uri ng karakter. Maybe what masyado silang abala sa paglilinang at walang oras para pag-aralan ang Industrial Revolution, biro ni Chu Yunyao. Yeah. Fan bigla, no wonder these guys don't even have endoscopes. Kaya, kahit na ang gamot sa mundong ito ay mayaman, ang tunay na gamot sa kanluran ay talagang mahina. Okay, may iba ka pa bang tanong? Kung hindi, pwede ba nating simulan ang operasyon? Tanong ni Ye Fan. Sa katunayan, si Emperor Mingde, Ye Weiyang at iba pang naruroon ay lubos na nagtiwala kay Ye Fan. Sa pagtingin sa mga mata ni Ye Fan, sila ay puno ng kuryosidad at pagkamangha. Hindi naman tanga si Belvedere at agad na umiling. Sabi, nabuksan talaga ni Consort Ye ang mga mata ko, walang problema. Gusto ko lang maghintay ng tahimik para gumawa ng milagro si Concubine Ye. Bulong ni Ye Fan sa kanyang sarili, isang ordinaryong operasyon, anong klaseng himala ang hindi isang himala. Pero, ayaw niya masyado sabihin. Madali lang kung hindi, ang mga taong ito ay malamang na hindi marunong magpasalamat. Hindi. Matagal bago madala ang ikalimang prinsipe na si Su Xiao. Matapos siyang turukan ni Chu Yunyao ng anesthesia, opisyal na nagsimula ang operasyon. Paulit-ulit na sinabi sa kanila ni Ye Fan na hayaan itong huwag pansinin ng mga taong ito. Ano man ang sitwasyon, huwag masyadong matuwa. Kung tutuusin ay maaaring isipin ng mga lalaking ito na patay na si Su Xiao kapag pinutol niya ang kanyang puso, at kung pumupunta siya upang makagambala, magdudulot ito ng malaking problema. Bagamat may tiwala si Ye Fan, hindi siya nang ahas na pabayaan siya kahit kaunti. Kamay. Ang operasyon ay isinasagawa bawat minuto at bawat segundo, hanggang tanghali, at ito ay natapos sa wakas. Kailan? Si Su Xiao, na nakabawi na sa kanyang tibok ng puso, ay itinulak palabas ng operating room, ang mga imperial na manggagamot ay humakbang pasulong upang suriin ang pulso, tinitiyak na ang prinsipe ay kailangan lang magpagaling, at walang seryoso. Para sa isang oras, lahat ng tao sa ospital ay tumingin kay Ye Fan, at ito ay napakakakaiba. Napaiyak si Ye Fei sa tuwa, humakbang pasulong at sumaludo kay Ye Fan anuman ang katawan ng kanyang anak. Ako, gusto kong magpasalamat sa iyo Concubine Ye. Hinding-hindi ko makakalimutan ang kabutihang ibinigay ko kay Xiaor. Sa ibang araw, pupunta ako sa pintuan upang magpasalamat muli sa iyo. Ngumiti si Ye Fan at ikanaway ang kanyang kamay, lahat tayo ay nasa iisang pamilya, ang nakababatang kapatid ng prinsesa ay aking bayaw. Ano ang dapat ipagpasalamat? Mayroon akong
Binigyan ang prinsipe ng ilang mainit na pampalusog na sabaw sa nakalipas na ilang araw, at kapag ang puso ay ganap ng gumaling, maaari siyang magsanay tulad ng ibang tao, at pagkatapos ay ang katawan at mga buto ay lalakas at lalakas. Magic. Nakakamangha. Hindi ko inasahan na si Dasheng ay may napakalakas na eksperto sa pag-opera. Ito ay isang nakakaawa na hindi namin makita ang mga imperial na doktor ng palasyo ni Odin. Nag-iisip na si Belvedere kung paano susundan ang tanong ni Ye Fan tungkol sa kakaibang kaalamang medikal na ito. Tiningnan din ni Ye Weiyang si Ye Fan ng may interes, mukhang mayroon ka pa ring mga kasanayan, pinayagan ka ng county master na maging kaibigan. Ha! Naghinala si Ye Fan na mali ang narinig niya. Kailan niya sinabing gusto niya itong maging kaibigan? Hindi na kailangang magpasalamat sa iyo, pagmamalaki ni Ye Weiyang na ikanaway ang kanyang kamay. Yeah. Walang magawang umiling si Fan, forget it, hindi siya nag-abalang pakialaman ang babaeng ito. Nakangiting sinabi ni Empress Luo Feiyan kay Emperor Mingde sa oras na ito, kamahalan, si Shower ay ganap ng gumaling at gumaling na. Si Ye Concubine ay gumawa ng mahusay na trabaho, ngunit dapat itong gantimpalaan ng mabuti. Emperador Ming. Namumula ang mga mata ni De, tumingin siya ng malalim sa kanyang anak, tumango, at tumingin kay Ye Fan na may maamong mukha. Sabihin mo sa akin, aking asawa, anong gantimpala ang gusto mo, hanggat kaya ko, ipapangako ko sa iyo. Oo. Talagang ayaw ni Fan ng anumang espesyal. Para sa kanya, pabigat lang ang pagdaragdag ng mga opisyal at maharlika, at hindi siya kapos sa pera para sa mga kayamanan ng ginto at pilak. Matapos mag-isip. Ito, simpleng sinabi ni Ye Fan, kamahalan, alam mo rin na ako ay may amnesia. Nakalimutan ko ang maraming kagandahang asal, at wala akong oras upang pag-aralan ito ng paulit-ulit. Oh! Haha, Emperor Ming tumawa siya ng malakas, ikaw concubine Ye, puno ka ng tula at tuluyan, nakakaintindi ng medikal na teorya, at matatas na nagsasalita ng mga banyagang wika. Napakaraming bagay ang nasa isip mo, ngunit ayaw mong matuto ng etiquette. Well, hindi ako pedantic na tao, espesyal ako. Ang mga mahuhusay na tao, pakikitunguhan ko rin sila lalo na. Halina't magplano na. Ang concubine na si Ye Fan, isang napakagandang kamay upang magpabata, ang henyong doktor sa mundo, mula ngayon, siya ay itinalaga bilang panauhin ng imperial na ospital, at maaaring pumasok at umalis sa palasyo anumang oras, at hindi na kailangang pigilan. Narinig ito ni Ye Fan. This reward is not bad, tumango ako at nagpasalamat ng nakangiti. Pagbalik nila galing sa palasyo sa Hao Mansion, naghihintay sina Su Qingzhou at Shui Bo na nakataas ang kanilang mga ulo. Nang makita ang pagbabalik ni Ye Fan, tuwang-tuwa si Su Qingzhou at tumakbo at niyakap si Ye Fan. Asawa, talagang pinagaling mo si Shower. Napakaganda ng asawa. Ang mga mata ni Su Qingzhou ay basa, puno ng katapatan. Nakangiting sabi ni Ye Fan, mabilis bang kumalat ang balita? Alam mo na. Tumawa si Shui Bo mula sa tainga, hindi mo ba alam? Ang balita ay inilabas sa maharlikang ulap, ibinigay ito sa iyo ng iyong kamahalan. Ang pangalan ng Magic Doctor's Concubine ay kumalat din sa buong internet, at narinig ko na ang isang mabilis na gintong plaka ay ibibigay. Xiao Hao, talagang gumawa ka ng malaking mukha sa hufu. Alam ng amo at ng kanyang asawa sa norte, hindi ko alam kung gaano ako kasaya. Oo. Ngumiti ng pilit si Fan, hindi ba, nasusunog na naman ba siya? Bakit ina-upload ng mga tao sa mundo ang lahat sa internet? Kabanata 1962 Ano ang hinahanap mo? Noong 1962, ang puno ng kagalakan ng Hao Mansion. Pagkatapos ng lahat, ang Young Master ay naging sikat na celebrity sa royal family. Siya ay mahusay sa parehong mga medikal na kasanayan at tula. Hindi na siya ang basura ng nakaraan. Sa hapon, nakatanggap din si Ye Fan ng tawag mula sa isang grupo ng mga elder ng Shenlang clan, kasama ang kanyang lolo na si Ye Chaoshuan, na sunod-sunod na pinuri siya, na nagsasabing ito ang Shenlang Festival sa katapusan ng taon, at siya ay gagantimpalaan at iba pa. Kahit na, si Ye Wangto sa hilagang hangganan ay gumawa ng isang pambihirang tawag at sinabing, maganda ang ginawa mo sa pagkakataong ito. Bagamat ang mga salita, simple lang, nang marinig nila si Shui Bo at ilang iba pang matandang katulong, napaluha silang lahat. Hindi alam ni Ye Fan hanggang sa tinanong niya, na ito ang unang pagkakataon na pinuri ni Ye Wangto ang panganay na anak, sa mahigit 10 taon. Hindi kaya sila nababalot ng emosyon. Ang palasyo ng madilim na halimuyak, ang tirahan ng gabing babae. Salamat sa ang makapangyarihang elixir ng mundong ito, ang ikalimang prinsipe na si Su Xiao ay mabilis na nakabawi sa hapon. Pare, mag-practice ba talaga ang anak ko? Maaari ba akong magsanay ng Nung Yuan Jishui, tulad ng aking panganay na kapatid na lalaki at pangalawang kapatid na lalaki? Nakaupo sa malambot na pagkalugmok, si Su Xiao ay labis na nasasabik sa maharlikang pamilya sa kanyang harapan. Magtanong. Nagtawanan ang Emperor Mingde at Haring Su Qi ng Qi na bumisita sa palasyo. Niyakap ni Ye Fei ang kanyang anak at nakangiting sinabi, aking hanggal na emperador, gusto mo lang bang magtanim?
Kailangan mo munang alagaan ang iyong katawan, bago mo masuri kung ikaw ay isang misteryoso o isang warlock. Inay, marunong magtanim si Xiaoer. Hindi ba ito ay isang misteryosong katawan tulad ni Lolo Tei Xiangwang? Umaasang tanong ni Su Xiao. Walang anuman sa mahiwagang katawan, kaya huwag masyadong matayog, turo ni Ye Fei. Ngumiti si Emperor Mingde at nagsabi, tulad ng inaasahan sa aking prinsipe, hindi maliit ang kanyang tono. Haha, pagkatapos. Habang tumatawa sa palasyo, tiningnan ni Emperor Mingde si Su Qi. Yung dalawa. Sumagot si Su Qi, Brother Huang, nilapitan ng nakababatang kapatid na lalaki si Xiao Waisu, ngunit tila hindi siya malinaw, kung sino ang gumawa ng Shock the Ancients. Sigurado kang hindi niya alam, hindi sa hindi niya alam. Pinaikit ni Emperor Mingde ang kanyang mga mata. Batay sa alam ng nakababatang kapatid tungkol kay Xiao Waisu, talagang hindi niya alam, kung hindi, ang nakababatang kapatid ay dapat makakita ng isa o dalawang bagay, sabi ni Su Qi. So, wala bang clue? Napasimangot si Emperor Mingde dahil sa kawalan ng kasiyahan. Ngumiti si Su Qi at sinabi, Brother Huang, huwag kang mag-alala, kahit na hindi masuri ng Xuanyuan Illusion ang mga record, ngunit ang mga record ng promosyon ng student status card ay maaaring suriin. Ang espesyal na iniimbestigahan ng nakababatang kapatid, ang araw na lumitaw si Xin Gushuo ngayon, ang buong akademya ay may 127 estudyante, ang kanilang mga student status card ay tumaas ang mga marka, at umabot sa berde. Kabilang sa mga ito, mayroong 16 na mag-aaral, at ang kanilang mga paraan ng promosyon ay hindi ma-verify. Dalawa lang ang posibilidad para sa mga hindi na-verify na sitwasyon. Isa, walang nakapansin noong kumuha sila ng literary test, at pangalawa, pinili nila ang martial arts test sa Xuanyuan Illusion. Ano ang ibig sabihin nito? Kung ang master na nagulat sa nakaraan at sa kasalukuyan ay may green student status card mula pa sa simula, syempre hindi siya mag-improve. Karamihan sa green card ng akademya, paano lumabas ang investigasyon mo? Umiling si Emperor Mingde. Karaniwan, ang pamamaraang ito ay walang silbi, ngunit nalaman ko na sa 16 na tao na hindi ma-verify ang paraan ng pagpapabuti, mayroong isang binata na kamakailan lamang ay sumikat. Mahiwagang ngumiti si Su Qi. Si Emperor Mingde ay natural na hindi tanga. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niyang natigilan, ang ibig mong sabihin ay Ye Fan. Oo, nalaman ng kapatid ko na na-promote siya sa level ng student card niya noong araw na iyon, at hindi niya alam kung anong assessment ang kinuha niya. Noong araw na iyon, napagmasdan siya ng nakababatang kapatid na lalaki na nakikipag-duel sa mga Jade Talisman ng Xuanming at Hua Snake clans. Kahit na ang kanyang kalaban ay hindi nang ahas na gamitin ang lahat ng kanyang lakas, ang kanyang mga kamay at paa ay pinigilan, ngunit ang pisikal na lakas at sinaunang martial arts ni Ye Fan ay naging dahilan upang ang kanyang nakababatang kapatid ay hindi maintindihan. Swerte ba o ano? Sa tingin ko sa mga araw na ito, biglang bumangon si Ye Fan. Ang isang pag-aaksaya ay naging isang mahusay na henyo at isang henyong doktor na kumalat sa buong internet. Kung hahayaan mo ang mga ministro at mga kapatid na mag-isip tungkol dito muli, sinabi ni Su Qi na may seryosong ekspresyon. Si Emperor Mingde ay naglakad pabalik-balik ng ilang hakbang, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kulay ng pag-iisip, paano ito posible? Siya ay nasa yugto pa lamang ng pagtatayo ng pundasyon, kahit gaano pa siya makalusot, hindi siya magkakaroon ng kapangyarihan ng Heavenly King. Masyadong hindi kapanipaniwala ang kapatid ko, kaya naglakas loob lang akong banggitin ito sa emperador. Ngunit, ang mundo ay puno ng mga kababalaghan, kaya't subukan natin ito, at malalaman natin kung anong antas ang babaeng ito, mungkahi ni Su Qi. Sikat na siya ngayon, at siya ang asawa ni Qingzhou, ang aking asawa, na ngayon lang. Si Xiaoer ay gumaling. Ako ay talagang nagpapasalamat ako sa manugang na ito, kung gumawa ako ng sobra sa kanya at masaktan siya. Sa relasyon ng royal family at ng clan, sa pribadong relasyon, magiging malaking problema para sa akin. Si Emperor Mingde ay lubhang nag-alinlangan. Ngumiti si Su Qi at sinabing, Brother Huang, kahit na si Ye Fan ay talagang isang hidden master, gusto lang naming malaman, hindi siya nakagawa ng anumang krimen. Kahit na may isa pang Heavenly King sa pamilya Shenlang, ano ang makakaapekto sa pangkalahatang sitwasyon? Binabantayan lang namin ito. Naisip ng nakababatang kapatid na sa loob ng ilang araw, ang winter hunting, ngayong taon, tanging ang pinakamahuhusay na anak ng mga maharlika ang nagkaroon ng pagkakataong makilahok. Dahil si Ye Fan ay kakagawa lang ng malaking kontribusyon at nasa limelight, bakit hindi mo siya imbitahan na sumama sa amin, kapatid, kung gayon ay? Matapos pakinggan ang buong plano, si Emperor Mingde ay tumanggaw ng may pag-iisip. Ang marki ng Zhenbei. Noong nag-aalmusal si Ye Fan, nakatanggap siya ng imperial decree na dapat siyang lumahok sa taunang winter hunt ngayong buwan. Nang makita na sina Su Qingzhou at Ye Wanqing ay parehong masaya para sa kanya, si Ye Fan ay walang pagpipilian kundi ang tinanong niya, ano ang winter hunting? Kuya, minsan lang sa isang taon ng winter hunting. Ang pangangaso na pinamumunuan ng kanyang kamahalan ay personal na nag-aanyaya sa mga namumukod tanging maharlikang bata na samahan ka. Ang pangalawang kapatid na lalaki ay bumalik mula sa larangan ng digmaan at inanyayahan na pumunta doon minsan.
Sa pagkakataong ito maaari ka ring pumunta. At, maaari kang pumunta ng walang mataas na antas ng paglilinang, na nagpapakita na pinahahalagahan ka ng iyong kamahalan. Tuwang-tuwang sabi ni Ye Wanqing. Oo. Nagtaka si Fan, ano ang silbi ng pangangaso? Sa kasamaang palad, hindi niya napigilan. Pagkatapos kumain, dumating si Ye Fan sa akademya gaya ng nakagawian, bagamat parami ng parami ang bumati sa kanya sa akademya. Marami ring mga mata ng inggit at paghanga, ngunit higit sa mga ito ay paninibugho at paghamak. Pagkatapos ng lahat, sa mata ng karamihan sa mga anak ng angkan, puwersa ang tunay na lakas, tula at kasanayang medikal ay wala. Oo. Walang pakialam ang Fan sa mga ito, halika pagkarating ko sa library, sinadya kong nakahanap ng impormasyon tungkol sa Washoe Gate. Gayunpaman, pagkatapos maghanap ng higit sa 1 oras, tiningnan ko ang mga talaan ng iba't ibang sekta sa sinaunang panahong mundo. Kahit na ang mga sekta ng Wilderness at ang Demon God Kingdom. Ngunit hindi ko mahanap ang Washoe Sect. Ano ang hinahanap mo? Lumapit si Feng Qinglan sa likod ni Ye Fan at mahinang nagtanong. Lumingon si Ye Fan at nakita ang maitim na pulang babae na may mahabang buhok na nakasuot ng gray na turtleneck na sweater at slim leather na pantalon, hindi niya napigilan ang paglunok, ang figure na ito ay masyadong mapang-akit, na. Creator, narinig mo na ba ang Hua Zuman? Naramdaman ni Ye Fan na maaari niyang tanungin si Feng Qinglan. Sino ang mag-aakala, nang matapos siyang magtanong, biglang naging seryoso ang mukha ni Feng Qinglan, at ang kanyang mga kilay ay mahigpit na nakalok. Kabanata 1963, hawakan mo ito sa iyong sarili. 1963. Bakit mo gustong basahin ang impormasyon tungkol sa Huaximen? Ang mga mata ni Feng Qinglan ay tila direktang tumuturo sa pinakamalalim na bahagi ng puso ni Ye Fan. Natigilan si Ye Fan, na parang nagtanong siya ng napakaseryosong tanong. Ito, hindi mo ba nakikita? Nawala ang memorya ko, hindi ko alam kung ano yun. Nagkunwaring umisi si Ye Fan at sinabing, kung hindi mo masuri, huwag mo itong suriin. Magtatanong lang ako. Nang makitang aalis na si Ye Fan, sinabi ni Feng Qinglan, tumigil ka, saan mo narinig ang tungkol sa Washoe Gate? Nag-alinlangan si Ye Fan, at walang pagpipilian kundi ang magdesisyon, hindi ako pumasok sa palasyo kahapon para gawin ito para sa prinsipe. Surgery. Pagkatapos ay narinig ko ang isang tao sa palasyo na nakikipag-chat sa emperador, malabong binanggit ang Washoe Gate, na parang napakaseryoso nito, na curious ako kung ano yun. Hulaan ni Ye Fan na imposible si Feng Qinglan. Pumunta talaga ako sa palasyo para hanapin si Emperor Mingde para i-verify ito. Hindi dapat mali ang gumawa ng ganito. Oo nga, kahit na medyo nag-aalinlangan pa si Feng Qinglan, hindi na siya nagtanong pa, at sinabi lang, walang impormasyon tungkol sa Washoe Sect dito, at walang library sa Quan Dasheng, kaya hindi mo na kailangang hanapin ito. Nako, hindi nakakagulat na hindi ko ito mahanap, Creator, ano nga ba itong Washoe Gate na ito? Hindi ko babanggitin. Mukhang curious si Ye Fan. Nag-alinlangan si Feng Qinglan bago sinabing, Huaximen, nagmula sa sinaunang angkan ng Julie, minsan ang kanilang pinunong si Chidi, ay nakipaglaban sa tabi ni Emperor Xuanyuan, tinaboy si Chiyu, ang Diablo na halos samaire sa sinaunang mundo. Namatay si Chidi, pagkaraan, ang tribo ng Julie ay umasa sa kanilang malaking bilang ng mga tao at naniniwala na ang mga benepisyo ay hindi pantay na naipamahagi, at sinubukang ibagsak ang dinastiyang Xuanyuan at pukawin ang digmaan. Gayunpaman, kami ay natuklasan sa oras ng aming iba pang mga angkan at sama-samang pinigilan ang mga ito, kung hindi, ito ay isang pag-aaksaya ng buhay. Dahil may namana sila kay Chidi, magaling siya sa pharmaceuticals at iba't ibang kakaibang teknik, kaya hindi madaling sirain. Karamihan sa kanila ay tumakas sa ilang lupain, at ang ilan ay nakakalat sa iba't ibang lugar, itinago ang kanilang mga pangalan, at nagtatrabaho ng lihim. Si Huashu ay ang malayong ninuno ng aming mga pamilyang Shenlang at Julie. Dahil ito ay masyadong luma, walang maraming partikular na talaan. Ang pangunahing puwersa ng pamilya Julie ay nagtatag ng Washoe Gate kaya ang pangalan. Ngunit ito ay para lamang masiyahan ang kanilang sariling mga pantasya, na nag-iisip na ang kanilang dugo ay mas marangal. Sa panahon ng dinastiyang Xuanyuan, kinukulam ni Huaximen ang angkan sa iba't ibang lugar, nagdudulot ng gulo, at nagdulot ng ilang maliliit na paghihimagsik, ngunit lahat sila ay nabigo. Pagkatapos ng Dasheng Dynasty, medyo low-key si Huaximen, marahil dahil wala na ang aming clan sa kapangyarihan. Ngunit ang kanilang mga ambisyon ng lobo at ang puot na naipon nila sa loob ng libu-libong taon ay hindi madaling maresolba. Sa makatuwid, ang pamilya ng Dasheng ay mayroon ding palihim na iniimbestigahan ko sila. Natigilan si Ye Fan nang marinig niya ito. Hindi niya inaasahan na ito ay isang 10,000 taong organisasyon ng terorista. May presensya din pala ang Julie, Chidi, at Chiyo sa mundong ito. Mula kaya sa Taiji Plain, tumama sa Tesu Plain. Ito ay mahirap isipin na si Emperor Xuanyuan ay sobrang nakakatakot na, at ang isang multo na naiwan ay nakakatakot, kailangan talaga niyang makipagsanib puwersa kay Emperor Qi para labanan si Chiyu. Napansin ni Ye Fan na si Feng Qing ang tinutukoy nilan ay, pagtataboy, hindi, pagpatay, o, pagkatalo.
Sa madaling salita, nagsanib puwersa sina Emperor Xuanyuan at Emperor Qi at nabigong patayin si Chiyo. Creator, anong nangyari pagkatapos maitaboy si Chiyo? Parang, hindi napigil ang magtanong ni Ye Fan. Kumunot ang noo ni Feng Qinglan, hindi ko alam, umatras daw siya sa sugat at nawala mula noon. Masyado raw mabigat ang galit, at namatay ang baliw sa ilalim ng parusa ng Chaos God. Ang labanan na iyon, maliban sa kanilang tatlo, ang iba ay hindi man lang makalapit sa larangan ng digmaan, kaya paano mo malalaman kung ano ang huling sitwasyon? Ang lahat ng ito ay alingaw-ngaw. Si Ye Fan ay nabighani, ang bundok ay mataas pa rin. Sinasabi ko ito sa iyo, dapat mong maunawaan ang aking intensyon, tama ba? Tanong ni Feng Qinglan na nakakunot ang noo. Ha? Saglit na natigilan si Ye Fan, at saka ngumiti, alam ko, Direk Feng, mainit ka sa labas at mainit sa loob, at sasabihin mo lang sa akin kung nagmamalasakit ka sa akin. Tumahimik ka. Hindi nakaimik si Feng Qinglan, at pinagalitan, sino ang nagmamalasakit sa iyo? Ano ang iniisip mo? Ibig kong sabihin, huwag basta-basta banggitin ang salitang Huazuman. Huwag mong pakialaman ang pamilya namin ng Shenlang. Ang gulo. Natigilan si Ye Fan doon, pagkatapos ay ngumiti ng mapait, oh. Yun lang. Salamat sa pagpapaalala sa akin. Masyadong tamad si Feng Qinglan na magsalita ng walang kaparirikan, tumalikod at naglakad pabalik sa itaas. Alam ang pinagmulan ng Huazuman, malamang na mahulaan ni Ye Fan kung bakit nila siya pinatay. Kadalasan, may kinalaman ito sa pangangailangan niyang tretuhin si Su Xiao. Kung ito man ay ang kanyang pagkamatay o ang pagkamatay ni Su Xiao, ito ay isang pagkakataon upang lumikha ng hidwaan sa pagitan ng maharlikang pamilya at ng pamilyang Shenlang. Walang garantiya, makakahanap sila ng taong magpapanggap na sila lang at sadyang papatayin si Su Xiao, sino ang makakapagsabi. Hindi na nag-abala pa si Ye Fan na mag-isip tungkol dito, at nag-concentrate sa pagbabasa ng mga medikal na libro. Nang oras na para umalis sa akademya sa gabi, si Ye Fan ay nasa gate at nagkataong nakita niya si Ye Danqing na babalik. Bigla kong naalala na hindi siya hinanap ni Ye Danqing nitong nakaraang 2 araw, na talagang bihira. Tumangala si Ye Danqing at nakita. Ye Fan, na may liwanag sa kanyang mga mata, ngunit nang ngumiti lang siya, tila napahiya siya, at bahagyang ngumiti, paano kung bumalik? Pagkatapos masanay. Dito, ano ang nangyayari sa iyo? Hindi ka masaya na makita ako. No, don't get me wrong, congratulations sa pagkuha ng titulo ng Miraculous Doctor's Concubine, it really gives our Shenlang clan a boost, I'm go first, tinapik ni Ye Danqing ang balikat ni Ye Fan at akmang aalis na. Natarante si Ye Fan, at umakyat at hinawakan ang kanyang balikat, ano ang sitwasyon? Iniiwasan mo ba ako nitong nakaraang 2 araw? Medyo nahiya si Ye Danqing at sinabing, Kuya, huwag kang masyadong lumayo sa akin. Papalapit na, hindi madali, naging henyo ka na at henyo na doktor. Sa isang taong tulad ko ay hihilahin ka lang pababa, ayokong maging pabigat sa iyo. Taos puso ako, ikaw ay tumatayo, at masaya ako mula sa kaibuturan ng aking puso. Napatingin si Ye Fan sa lalaking ito nang may pagtataka. Dati, iniisip niya lang na medyo nakakairita itong murang pinsan, at wala siyang kakayahan. Itinuring niya lang siya bilang isang dispensable na tao. Ngunit sa sandaling ito, napagtanto niya na may malaking bigat siya sa puso ni Ye Danqing. Talagang hindi niya mapigilan ang sarili, ngunit ang dahilan kung bakit kamag-anak ang kanyang mga kamag-anak ay hindi para sa tubo. Dapat kong sabihin na si Ye Danqing sa sandaling ito ay nagpaalala sa kanya ng mga kapatid na iyon ng inferno sa Earth. Ngumiti si Ye Fan at sinabi, sa tingin mo ba ako ay isang kontrabida na nakakalimutan ang tungkol sa kita? Mayroon ba akong reputasyon, ano ang kinalaman nito sa iyo? Maaari mo ba akong hilahin pababa? Sino ang iyong minamaliit? Hindi, ako. Huwag kang magsalita ng walang kaparirikan, pumunta ka sa bahay ko para sa hapunan ngayon, kung hindi ay mababawasan mo ako, Ye Fan nang nakangiti, tinapik niya ang balikat ng isa, tumalikod at naglakad patungo sa kotse. Si Ye Danqing ay nakatayo roon ng ilang sandali, ang kanyang mga mata ay namumula, at siya ay tumawa at napag-alitan, ano ang espiritu? Ang mahimalang doktor ay kamangha-mangha. Ako ang iyong kapatid, magmadali bumalik. At ihanda ang alak at pagkain. Hao Mansion, Ye Fan at Su Qingzhou, pati na rin si Ye Danqing na dumating upang kumain ng kanin, ay umupo sa mesa, tinitingnan ang masasarap na pagkain sa mesa, ngunit medyo natarante sila. Paliit ng paunti itong babaeng ito, bakit hindi pa bumabalik? Hindi ko alam na hinihintay natin siya. Sabi ni Ye Danqing na parang kuya. Husband, tumawag ka ba? Tanong ni Su Qingzhou. Sinabi ni Ye Fan, kadalasan ay babalik siya sa oras. Akala ko ay darating siya pagkatapos maghintay. Pagkatapos ay tatawagan kita. Bilang. Nang matapos siyang magsalita, nakita niya si Ye Wanqing na unang tumawag sa telepono. Shinger, anong meron? Hindi ka pa bumabalik? Tanong ni Ye Fan. Kuya, medyo nahihiyang bamulong si Ye Wanqing, ikaw. Pwede ka bang pumunta sa Jingfeng Building ngayon? Ang Jingfeng Building. Saan ito? Tanong ni Ye Fan. Si Ye Danqing ay abala sa pagpapaliwanag, nasa Tianwen Academy ito. Ito ay isang gusali na ginagamit upang magturo ng mga kursong pangkultura,
at mayroong maraming kaligrapya at mga antigo ng mga sikat na tao ni Tianqiu. Sila ay sikat na sikat. Nagulat si Ye Fan, pupunta ako sa akademya mo. Anong ginagawa mo? Ano bang problema mo? Well, forget it, kuya, huwag kang sasama, ako. Ako na ang maghahandle nito. Mag-dinner ka muna, huwag muna akong hintayin, sabi ni Ye Wanqing na nanginginig. Malapit nang ibaba ang tawag. Habang mas nakikinig si Ye Fan, mas naging bihira ito. Ano ang problema? Maaari mong gawin itong malinaw. Kabanata 1964 ang unang talento. 1964. Saglit na nag-alinlangan si Ye Wanqing, at mahinang sinabi, kung gayon. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, panganay na kapatid, huwag kang magalit sa akin, okay? Magsalita ka muna. Hindi, pangako hindi ka muna magagalit. Yeah. Sumakit ang ulo ni Fan, okay, hindi ako galit. Matapos marinig. Saad ng kanyang kapatid, maikling ipinaliwanag ni Ye Wanqing ang bagay na iyon. Feelings ngayon, ang huling klase ng babaeng ito ay sa Jingfeng Building, at ang klase ay tula. Sa tamang panahon, kinuha ng guro ang pinakasikat na Ye Concubine bilang isang halimbawa, at hiniling sa ilang eksperto sa tula mula sa Tianwen Academy na pahalagahan ito ng sama-sama. Bilang resulta, si Ye Wanqing ay syempre hindi kumbinsido. Siya ay karaniwang hindi kilala sa Tianwen Academy dahil sa kanyang sensitibong pagkakakilanlan. Pero, nang marinig niyang sinabi ito ni Su Huafan kay Ye Fan, agad siyang tumayo at pinabulaanan ito, hiniling kay Su Huafan na magpakita ng ebidensya at hindi sinisiraan si Ye Fan. Su Huafan. Isa sa 4 na bayani ng Tianwen, si Su Huafan, ang numero 1 talento sa imperial na lungsod. Nagulat si Ye Danqing nang marinig niya ang nilalaman ng pag-uusap, ang babaeng ito. Talagang maaaring magdulot ng gulo. Hindi nakakagulat na sinabi ko sa iyo na huwag akong magagalit. Sumimangot si Su Qingzhou at hindi nasisiyahang sinabi, bagaman si Su Huafan ay may talento, paano niya sinisiraan ang aking asawa? Oo. Ang mukha ni Fan ay komplikado sa sandaling ito, tulad ng alam niya, ang mga tula na ito ay kinopya mula sa mga sinaunang manunulat. Ngunit kung kahit sino pa sa mundong ito ang nakakaalam nito, dapat matagal na itong napag-usapan. Hindi kaya nilik ito ni Chu Yunyao. Imposible. Paano magagawa ni Chu Yunyao ang isang bagay na makakasama sa kanya? Kuya, alam kong hindi mo gustong maging mapagkumpetensya, ngunit hindi ko mapigilan ngayon, huwag kang magalit sa akin, medyo naagrabyado ang sabi ni Ye Wanqing. Hindi ako galit. Ano ang sitwasyon sa panig mo? Napabuntong hininga si Ye Fan sa kanyang puso, ang nakababatang kapatid na babae na ito ang labis na nagmamalasakit sa kanyang panganay na kapatid kaya't nakalimutan niyang siya ay nasa kampo ng kaaway. Nagpadala si Su Huafan ng isang tao upang kunin ang ebidensya, ako. Babasahin ko ang ebidensya at pagkatapos ay pag-uusapan ito. Sinabi ni Ye Wanqing, gayunpaman, hindi sila makakapagbigay ng ebidensya. Babalik ako pagkatapos mong patunayan ang iyong pagiging inosente, kuya. Ano? Kung may ebidensya sila? Tanong ni Ye Fan. Paano ito posible? Kapatid, ikaw. Talagang nababalisa si Ye Wanqing. Natahimik sandali si Fan, at sinabing, oo, ang mga tula ko ay itinuro sa akin ng ilang tula, hindi ng sarili kong mga iniisip. Lahat. Kahit sino. Hindi mo alam. Tapos puro kalokohan ang sinasabi mo. Kung lumitaw ang isang magandang tula, paano ito malalaman? Natural na inisip ni Ye Wanqing na nagbibiro si Ye Fan. Oo. Napabuntong hininga si Fan at pinag-isipan ito upang tingnan ito. Na-curious din siya kung anong ebidensya ang mayroon ng lalaki, kaya sinabi niya, pupuntahan kita ngayon at haharapin kita. Pagkatapos ng ganoong kaguluhan, walang pusong kumain si Ye Fan, at hindi gamaan ang pakiramdam ni Ye Danqing. Dumiretso ang dalawa sa Tianwen Academy sakay ng kotse. Ang estilo ng arkitektura ng Tianwen Academy ay medyo mas moderno, na may mga nagtataasang gusali na may maliliwanag na kulay. Ay may lasa ng lungsod. Kuya, kapag nakita mo si Su Huafan, dapat kang mag-ingat. Pagkatapos ng lahat, ang apelyido ng lalaking ito ay Su, isang miyembro ng pamilyang Su ng maharlikang pamilya. At saka, nagsimula siyang mag-export ng mga libro sa edad na 7, at inilathala ang kanyang unang koleksyon ng mga tula sa edad na 10. Mahusay siya sa lahat ng bagay tungkol sa piano, chess, calligraphy at pagpipinta, at hindi biro ang pag-angkin na siya ang numero 1 talento sa imperial na lungsod. Zhang Teifo ng Wenk. Dagdag pa sa kanyang cultivation base malakas din ito, ang ika-6 na antas ng plastic spirit, at napakataas ng kasikatan sa Tianwen Academy, at ito ang pinakasikat sa Tianwen Forgery. Hayaan. Puntahan mo at ibalik ang utu-uto na babae ni Ye Wanqing, huwag mo siyang guluhin, kung hindi, iniinis tayo ng mga tagahanga niya. Nang marinig ito, hindi naiwasang magbiro ni Ye Fan, kumusta ang kaligrapya niya kumpara sa iyo? Well, inisip ito ni Ye Danqing at sinabing, kung ikukumpara lang ang calligraphy, ako at siya ay may kanya-kanyang merito. Oo, nagulat si Fan. Hindi niya inaasahan na si Ye Danqing, na sobrang kumpiyansa sa kanyang kaligrapya, ay gagawa ng ganoong komento. Mukhang talentado talaga si Su Huafan.
Pagdating sa Tianwen Academy, nagparehistro ang dalawa sa pinto at kumuha ng 2 temporary pass bago pumasok sa academy. Nakilala ni Ye Danqing ang lokasyon ng Jingfeng Building dahil ilang beses na siyang nakapunta roon dahil sa mga exchange activity noon. Sa sandaling makapasok ka sa Jingfeng Tower, makikita mo ang isang malaking bilang ng mga tunay na gawa ng mga literati at manunulat, at napakaraming mga handicraft, na lubhang eleganteng. Sumakay ang dalawa sa Hongwang Stone Elevator na hinimok ng espiritual na enerhiya patungo sa isang malaking lecture hall sa 43 palapag. Sa isang ulirat, pakiramdam ni Fan ay parang bumalik siya sa lupa. Ito ay walang iba kundi ang lahat ng mga dekoryenteng kasangkapan sa paligid niya na naging mga kagamitang bato noong sinaunang panahon. Sa oras na ito, daan-daang bakanteng upuan sa lecture hall, at masasabing puno ang mga upuan, at halatang karamihan ay mga babaeng estudyante. Narinig ko na si Su Huafan ay napakababae, ito talaga, naiinggit ako. Bulong ni Ye Danqing. Si Ye Fan ay tumangay sa pinakagitna ng lecture hall sa isang sulyap, at si Ye Wanqing, na nakatayo, ay dirdiretsong naglakad. Sa katunayan, nang lumitaw si Ye Fan sa pintuan, maraming mga mata ang nakatutok na sa iba't ibang mga mata. Nagbulungan ang lahat, at na-curious sila at puno ng hinala tungkol sa kamakailang sikat na babae. Yan si Ye Fan. Nandito talaga. May magandang palabas na mapapanood ngayon. Sa harap ng unang talento sa imperial na lungsod, tingnan natin kung ihahayag niya ang kanyang tunay na anyo. Hindi naman level, so I will bakit bigla siyang napuno ng tula, literary thief pala siya. Nang marinig ang ilang komento, sumimangot si Ye Fan, tila si Su Huafan ang nagdala ng ebidensya. Oo. Si Wanqing ay may hawak na isang scroll ng mga libro sa kanyang kamay sa oras na ito, na may mukha ng kawalang kasiyahan, hindi ito nagpapatunay ng kahit ano. Sa kanyang harapan, isang gwapong lalaki na nakasuot ng asul at puting birdadong damit, mahabang buhok at alampay, marahang niyugyug ang natitiklap na pamaypay, at buong pagmamalaking nagsabi, "Ako, si Su Huafan, ay hindi kailangang patunayan sa iyo, ako ay makatarungan at kalmado." Habang nagsasalita, "Ano ang sitwasyon?" tanong ni Ye Fan. May luha sa kanyang mga mata, Ibinigay ni Wanqing ang libro kay Ye Fan, "Kuya." Sinabi niya na lahat ng mga tula na isinulat mo ay plagiarized mula sa kanyang koleksyon ng tula. Sinabi niya na binago mo ang ilang mga salita, at pagkatapos ay sinabi na isinulat mo ito sa labas. Natigilan si Ye Fan, kinuha ang scroll at binaligtad, at may mga tula na nakasulat na may brush dito, at ang font ay medyo maislan. Kabilang sa kanila, may mga tula tulad ng Yung Mei at Mokizuki Nostalgia na binibigkas niya noon. Gayunpaman, ang bawat tula ay binago, halimbawa, ito ay binago sa pamamagitan ng sirang tulay sa labas ng istasyon, sa pamamagitan ng tulay ng tubig sa labas ng lungsod, ang maliwanag na buwan ay ipinanganak sa dagat, at binago sa ang sinaunang dagat ay ipinanganak na may maliwanag na buwan. Sa pangkalahatan, ang ilang salita sa mga tula ni Ye Fan na hindi alam ng publiko ang kahulugan ay napalitan ng mga bagay, lugar at parunggit na medyo madaling maunawaan sa mundong ito. Tungkol naman sa iba pang mga tula sa aklat, tinatayang siya talaga ang sumulat nito, at hindi pa ito nakita ni Ye Fan, ngunit tila sinasadya nilang pinaghalo ang mga ito at kinopya ito sa isang koleksyon ng mga tula. Hindi nakaimik si Ye Fan, sa pag-aakalang may ebidensya talaga ang taong ito, hindi ba ito naman ang nangungopya sa kanya? Sigaw ng magnanakaw para mahuli ang magnanakaw. Kabanata 1965 hindi ko makita. 1965. Sabi mo kinopya kita. Hindi mo pa ikinalat ang mga tula mo, paano ko ito kinopya? Hindi mapigilan ni Ye Fan na matuwa, napaka-interesante din ng taong ito. Kalmadong umiling si Huafan, sino ba ang hindi nakakaalam sa imperial na lungsod na ito na maraming literati at manunulat sa aking mansyon, nagbibigkas ako ng mga tula, nagsusulat ng mga liriko, umiinom at kumakanta, at hinding-hindi ako umiiwas dito. Kung talagang iimbestigahan natin, sino ang nagnakaw ng mga tulang ito, sasabihin sa iyo ng librong ito. Hindi talaga mapapanagot ang anak. Kung tutusin, napakaraming literati ang dumarating at umaalis. Maging ang aking mga katulong at kasambahay sa aking bahay ay nakakapagbigkas ng maraming tula. Nagkaroon ng ilang beses. Noon pa man ay nagkalat na ang aking mga tula, at ang ilang taong sakam sa kasikatan at kayamanan ay mga impostor. Sa pagkakataong ito, kung hindi ka masyado nangungopya at gumawa ng ganoong kaguluhan, hindi ko na ito ituturo sa korte. Kalokohan. Sinong makapagpapatunay na ang tulang ito ay naisulat bago pa binibigkas ng panganay kong kapatid? At saka, ang aking panganay na kapatid ay nasa sitwasyon ng pagtanggap sa mga kamag-anak at pagbabalik sa pintuan, at nagsusulat siya ng mga tula on the spot, paano kaya na nagkataon na magkatugma sila sa isa't isa? Hindi nasisiyahang sabi ni Ye Wanqing. Namutla ang mukha ni Su Hua, at nginisyon niya, maraming tula si Susu, ngunit pumili lang siya ng ilan at sinabi ang mga ito. Ano ang kakaiba? Bakit, hindi kaya na plagiarize ni Susu ang kanyang mga tula? Ako. Su Hua nang ilathala ni Fan ang kanyang koleksyon ng tula sa edad na 10, nang ahas siyang magtanong kung ano ang ginagawa ng consort Ye. Ngunit anong mga gawa ang lumabas?
Bago pakasalan ng panganay na prinsesa, sa pagkakakilala ni Su, parang wala itong kinalaman sa mundo ng tula. Bigla na lang, hindi lang sa kung wala ka, kaya mo pang isulat ang mga mahuhusay na tula na ito, natatakot akong hindi madaling maniwala ang mga taong may kaunting karunungan, di ba? Sa lalong madaling panahon. Ang mga salitang ito ay lumabas, daan-daang mga guro at estudyante mula sa Tianwen Academy sa eksena ang tumango bilang pagsang-ayon. Suportahan si Senior Su. Si Senior Su ang numero 1 talento sa Imperial City, kailangan mo pa bang magtanong? Oo, marami akong binigkas na tula ni Senior Su at ginamit ko lang ito. Maraming mga batang babae sa field ang hindi na makapaghintay na magsimulang sumuporta, si Ye Fan ay biglang nanguna, at ang mga tula ay naging tanyag, at ang pangalan ng imperial na babae ng mga Diyos ay talagang napakalayo sa dating imahe ng basura. Sa makatuwid, lahat ay medyo nag-aalinlangan tungkol sa ilan sa mga nagawa ni Ye Fan. Sa kabaligtaran, bagaman ang koleksyon ng mga tula ni Su Huafan ay hindi isang matatag na patunay, karamihan sa mga tao ay handa pa ring maniwala na ang mga tulang ito ay nilikha ng unang henyo sa imperial na lungsod. Ikaw, kayong lahat ay nanghuhula. Hindi ito katibayan. Sabik na sabik si Ye Wanqing na malapit na siyang umiyak, at bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Gayunpaman, iniunat ni Ye Fan ang kanyang mga braso at marahang ipinulupot ang kanyang mga braso sa mga balikat ng kanyang kapatid, tinapik ito, at walang pakialam na ngumiti, okay lang, mas malinaw, uwi na tayo, anuman ang sasabihin nila. Ayaw makipagtalo ni Ye Fan kay Su Huafan. Kung kailangan niyang makipagkumpetensya, maaari niyang bigkasan ang daan-daang sikat na tula. Ngunit, ano ang punto nito? Totoong hiniram niya ang mga tula ng mga sinaunang manunulat, at hindi siya mismo ang lumikha nito. Hindi siya interesadong hiramin ito para magkaroon ng pangalan. Higit pa rito, gaano man kahusay ang sarili niyang tula, hindi niya mapapatunayan na peke ang koleksyong ito ng mga tula ni Su Huafan. Kung gusto mong magdagdag ng krimen, bakit mag-abala? Si Huafan ay hindi tanga. Natural na alam niyang may kinikilingan ang opinyon ng publiko sa kanya, kaya naglakas loob siyang basta-basta na gumawa ng koleksyon ng mga tula na hindi ebidensya. Kuya, masama ang pakiramdam ko. Bakit kanila sinasabi niyan? Hinuyam ni Ye Wanqing ang kanyang pink na kamao at mapait na sinabi. Nako, kahit hindi ako kasing galing niya sa pagsulat ng tula, mas maganda pa rin ang medical skills ko kaysa sa kanya, kailangan ko lang maging kasing galing niya, nakangiting pag-aaliw ni Ye Fan. Girl, bilasan mo. Ito ang Tianwen Academy. Ito ang pinakamagandang patakaran na pumunta sa teritoryo ng ibang tao. Himutok ni Ye Danqing sa mahinang boses. Walang pagpipilian si Ye Wanqing kundi umalis ng magkasama. Alam niya na pagkatapos umalis ng ganito, tiyak nakakalat ang balita sa internet, si Ye Fan ay magiging isang plagiista, isang magnanakaw, at siya ay mapapahiya. Gayunpaman, hindi makapagbigay ng sapat na ebidensya si Su Huafan, kaya hindi mapaparusahan si Ye Fan, ngunit ang reputasyon ni Ye Fan na kagagaling lang ay ganap na nasira. Kakaalis lang ng ganito. May guts ka ba? Isang malumanay na boses ng babae ang dumating. Nakasuot ng color block na tunak na damit, isang puting fur coat, isang buhok na nakatali sa isang nakapusod na may kulay na mga hairband, at isang pares ng high-heeled camel boots. Si Ye Weiyang, na iba ang pananamit, ay lumitaw sa pasukan ng lecture hall. Ito. Ang Panginoon ng County na nakatuon sa imahe ay may apat na maaayos na suot na kasambahay sa magkabilang panig, na parabang sinadya nitong ipakita ang kagandahan ng kanilang Panginoon. Nakikita. Darating din si Ye Weiyang, muling naging maingay ang lecture hall. Halatang hindi inaasahan ng mga estudyante na dumating sa eksena ang dalawang pinakasikat na tao sa Tianwen Forgery. Ano ang kinalaman nito sa backbone? Bakit mag-aaksaya ng oras kung hindi ko maipaliwanag ng malinaw ang mga bagay? Ngumiti si Ye Fan at umiling. Oo. Medyo hindi nasisiyahan si Weiyang, na may mapanlinlang na tingin sa kanyang mga mata, kakabalik lang ng county master na ito sa mansyon. Nabalitaan ko na darating ka para harapin si Su Huafan, kaya pumunta ako para tingnan. Hindi mo man lang ipinaliwanag kung bakit. Hindi ibig sabihin na inamin mo na ikaw ay isang literary thief. Ang lahat ng iyong mga tula ay kinopya mula kay Su Huafan. Kung ibang tula, yun lang. Kapag tinanggap mo ang iyong mga kamag-anak, ang mga tula ba na isinulat ni Wen Cao ay kinopya rin mula sa kanya. Iyan ay pagdaraya ang krimen ng hari, naisip mo na ba? Oo. Kumunot ang noo ni Fan, hindi ba siya hinanap ng county master? Kailangan mo bang seryosohin ang mga bagay-bagay? Dito. Paraan, ang bagay na ito ay hindi maaaring hawakan ng basta-basta, kung hindi, ito ay katumbas ng panlilinlang kay Emperor Mingde, at mas maraming problema ang lalabas. Maraming estudyante ang nasa eksena. County Weiyang, sa palagay ko ay hindi mo dapat ipahiya si Ye Concubine. Ang mga tula na iyon ay dapat ibigay sa kanya ng isang taga-Su, at ang pangalan ng lumikha ay dapat mabilang sa kanyang ulo. Si Su Huafan ay nagpakita ng mapang-akit na ugali. Ngumisi. Direktang tumugon si Ye Weiyang, maaari mo itong ipadala sa sandaling sabihin mo ito. Ang pagsusulit bang pampanitikan sa harap mo ay isang dulang pambata? Oo. Ibig sabihin, hindi, kung sino ang magnanakaw, kailangan kong linawin ngayon.
Anong sabi mo Ye concubine? Ye the divine doctor. Nakita ni Ye Fan ang pagpapahayag ni Ye Weiyang ng takot na ang mundo ay hindi magiging magulo. Hindi niya talaga alam kung saan niya ito kinukulit. Kung gusto niyang sabihin niyang sarili niya ang mga tulang ito, hindi niya masabi. Ngunit kung hindi ito sa kanya, hindi ito gagana, gagawin niya. Pagkatapos, sa sandaling iniisip ito, itinaas ni Ye Fan ang kanyang ulo, tumalikod sa mga guro at estudyante sa isang lecture hall, at binibigkas sa medyo walang magawa at emosyonal na tono. Kung ihahambing ang mayaman at maharlika sa mahirap at mapagpakumbaba, ang isa ay nasa lupa at ang isa ay nasa langit. Kung ikukumpara ang dukha at ang maralita sa isang karwahe at kabayo, kailangan niya akong itaboy. Pinagtatawanan ako ng iba dahil sa sobrang kabaliwan ko, natatawa ako sa iba at hindi nakikita. Ako ka. Hindi ko nakikita ang mga puntod ng mga bayani sa Wuling Tombs, walang bulaklak, walang alak, asarol at bukid, Piraso ng Peach Blossom Temple Song, ni Tang Yin ay mahusay na binibigkas mula sa bibig ni Ye Fan, at ang mga manunood ay nahulog ako sa isang hindi maipaliwanag na katahimikan. Ang ilang mga tao ay nawala sa pag-iisip, ang ilang mga tao ay nagulat, at ang ilang mga mata ay maliwanag. Bamulong si Hua Fan ng mga salita, naningkit ang kanyang mga mata, nakakunot ang kanyang mga kilay, at nakakuyom siya ng mahigpit. Bahagyang nag-isip si Ye Weiyang, pagkatapos ay lumitaw ang isang kaakit-akit na ngiti sa gilid ng kanyang bibig, tinitingnan ng mga mata ni Ye Fan ng may kaunting interes. Oo. Hindi direktang sinagot ng Fan ang kanilang mga tanong, ngunit ginamit ang gayong tula upang ipakita ang isang siya ay walang malasakit sa katanyagan at kayamanan, at ayaw niyang bigyang pansin ang makamundong kalagayan ng pag-iisip. Hindi siya handang makipagkumpetensya sa mundo, at hindi niya kailangang sabihin sa lahat ang tungkol sa kanyang kaharian. Kung ito ay direkta, ang mga taong ito sa eksena ay natural na manunuya, ngunit sa pamamagitan ng gayong talata lahat sila ay nabigla sa mga salita ng mga kapanahunan. Nakita ni Ye Fan na sa wakas ay huminahon na ang eksena, at ang isang grupo ng mga tao ay tumingin sa kanya na may komplikadong mga mata. Tanong ni Ye Weiyang, paano ko malalaman? Lumingon si Ye Fan at itinuro si Su Huafan, maaari mo siyang tanungin, baka siya ang sumulat nito. Pagkatapos sabihin iyon, hindi na nagsalita pa si Ye Fan, at dinala niya sina Ye Wanqing at Ye Danqing. Lumayo. Matagal na tahimik ang eksena, at ang isang grupo ng mga tao ay hindi maintindihan kung ito ay totoo o mali, at lumitaw ang mga hinala. May kalmado at mahinahong ngiti sa gilid ng bibig ni Su Huafan, na para bang wala siyang pakialam, ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata, may nanlalamig. Kabanata 1966 ang iyong panauhin. Sa daan pabalik sa Hu's Mansion noong 1966. Ang mga mata ni Ye Wanqing ay puno ng maliliit na bituin, at tumingin siya kay Ye Fan ng may paghanga. Kuya. Kahanga-hanga ang iyong tula ngayon. Ginulat mo silang lahat. Tingnan natin kung nagdududa na naman sila sa talent mo. Tuwang-tuwang sabi ni Ye Wanqing. Iniunat ni Ye Fan ang kanyang kamay at kinurot ang ilong ng kanyang kapatid na si Yao. Ikaw, huwag mong gawin ito sa susunod, kung sasabihin nila, hayaan silang sabihin ito, at hindi bababa sa karne. Oh, I see. Yumuko si Ye Wanqing para aminin ang kanyang pagkakamali, ngunit kung makikinig siya o hindi ay ibang usapan. Talagang naiintindihan ni Ye Fan na kung may Sir-on ang mga kamag-anak na pinapahalagahan niya, tatayo siya, kaya hindi niya sinisisi ang babaeng ito. Hoy, lagi kong naririnig ang mga alingaw-ngaw na ang mansyon ni Su Huafan ay nag-recruit ng maraming mahihirap at malamig na sibilyang estudyante upang tulungan siyang magsulat ng mga tula at liriko, gumawa ng musika at mga painting. Pagkatapos ay ipinahayag niya sa labas ng mundo na gusto niyang makipagkaibigan sa mga litrate kahit ano ang kanyang background, ito ay actually isang pagkukunwari. Maraming mga gawa ng mga tao ang naipublish sa ilalim ng kanyang pangalan, kaya marami siyang mga gawa. Palagi kong iniisip na ito ay isang chismis. Pagkatapos ng lahat, nakita ko si Su Huafan na sumulat ng mga tula at nagtilamsik ng tinta sa lugar. May mga tunay na talento at tunay na pag-aaral. Ngunit kung titingnan ito ngayon, maaaring may katotohanan ang mga chismis. Tinataya na ang ilan sa kanyang mga gawa ay talagang hindi kanya. Ito ay tinataya na alam din ng mga taong iyon na hindi nila masasaktan si Su Huafan, at lahat ng tao ay hindi ako maniniwala, walang magsasabi nito, napahawak si Ye Danqing sa kanyang baba at nagsuri. Naiinis na sabi ni Ye Wanqing, bakit hindi mo lang sinabi? Duwag ka, ikaw babae. Sa Tianwen Academy, gusto mo bang makipagkumpetensya sa 4 na bayani ng Tianwen? Nililigawan mo ba si kamatayan? Depensa ni Ye Danqing. Kahit sa labas, wala kang dare. I don't dare. Haha, lahat ng pabalik sa Hao Mansion, nakita niya ang kotse ng 2 bisita na nakaparada sa pintuan. Pumasok. Nang pumunta siya sa sala, nalaman niyang tumatanggap ng mga bisita si Su Qingzhou. Consort Ye, bumalik ka na. Si Belveda, ambasador ng Odin Empire, ay masayang tumayo. Sa tabi niya, bumangon din ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaitim na robo na may payak na anyo, na may kasamang magandang batang babae. Oo.
Hindi makita ni Fan ang paglilinang ng lalaking nakasuot ng itim, ngunit naramdaman niyang gumamit siya ng ilang paraan upang itago ang kanyang pagtatanim. Espesyal na sugo ng Belvedere. Parehong nagulat sina Ye Danqing at Ye Wanqing. Pagkatapos ng lahat, ang sugo ng Odin Empire ay isang taong may espesyal na katayuan sa imperial na lungsod, at ang mga pangkalahatang opisyal ay napakagalang nang makita siya. Biglang dumating sa gabi, bumisita pala kay Ye Fan, may mukha talaga. Oo, mas casual ang Fan. Ngayong nakuha na niya ang charter ni Emperor Mingde, hindi na niya kailangan pang pakialaman ang etiquette, kaya natural niyang itanong, bakit, ano ang problema ko? Ang salubing ito ay agad na naging dahilan ng muling pagpisil ni Ye Wanqing at ng iba pa sa kanyang pawis, hindi napigilan ni Su Qingzhou na mapangiti ng mapait. Belveda and Mine, at nagmamadaling ipinakilala ang lalaking nakaitim at ang maliit na babae sa tabi niya. Ye Consort, ito ang aking mabuting kaibigan sa imperial na lungsod, si Lord Tu Yu, at ang kanyang anak na babae, si Tu Zijiao. Mr. Tu Yu, Commander-in-Chief ng Shadow Guard Tu Yu. Bulalas ni Ye Wanqing kay voice. Nagtaka si Ye Fan, anong Shadow Guard? Ito ang ahensya ng Paniktik ng Great Expedition. Independent ng Ministry of War, mayroon itong independenteng arsenal, mga karwahe at mga kabayo. Ang taong palaging pinagkakatiwalaan ng emperador ay maaaring magsilbing Commander-in-Chief ng Shadow Guard. Iniligtas ni Lord Tu Yu ang buhay ng kanyang kamahalan ng 3 beses sa larangan ng digmaan. Ngunit siya ay isang mapagkakatiwalaang kaibigan. Bihira siyang magpakita. Nagmamadaling nagpakilala si Ye Danqing sa mahinang boses. Biglang napagtanto ni Fan na siya ang ulo ng isang especially iya. Hindi katakataka na siya ay sobrang pidgel at mababang loob, at hindi niya ipinakita ang kanyang paglilinang. Ngunit ang gayong tao ay dapat na gumaganap ng isang mahalagang papel sa dakilang pananakop. Siguradong marami siyang lihim sa kanyang mga kamay, kaya bakit siya pupunta sa mansyon ni Zhenbei Hao upang bisitahin siya? May mali ba kay Master Tu? Tanong ni Ye Fan. Tumingin si Tu Yu kay Ye Fan, ang kanyang mukha ay walang ekspresyon, at walang ekspresyon sa kanyang mga mata, na parabang siya ay isang lalaking kahoy. Matapos panoorin ng mabuti si Ye Fan, ang batang babae ay nagkaroon ng sakit sa puso mula noong siya ay naranasan. Isang bata, at humingi siya ng medikal na paggamot sa lahat ng dako. Walang lunas, gusto kong hilingin sa concubine na tingnan. Nagpatingin sa doktor. Sa wakas ay naintindihan na ni Ye Fan, at walang sinasabi, lumapit siya at nakangiting sinabi, Miss Zijiao, anong problema mo? Sabihin mo sa akin, si Tu Zijiao ay kumilos ng masunurin. Sinabi ni Li, Ye Consort. Mararanasan ni Zijiao ang paninikip ng dibdib at colic dahil sa pag-iingat. Kapag nag-cultivate na siya, ang sakit ay sobrang matindi. Anak ko, ilang beses akong nahimite at halos hindi na magising, pakiusap sa concubine na magpa-diagnose. Tu Yu daw. Nag-isip sandali si Ye Fan, pagkatapos ay hayaan si Tu Zijiao structural congenital abnormality, aortic valve stenosis. Kaya na-block nito ang daloy ng dugo. Kapag pinabilis ng paglilinang ang dugo, ito ay magdurusa sa kanyang matinding sakit, kahit nahimetein, at ang kanyang mga daluyan ng dugo ay sumabog hanggang sa kamatayan. Walang malaking insidente. Sa kabutihang palad, nagmamadaling tumango si Belvedere sa tabi niya. Oo, pareho ang iniisip ko. Ngunit walang teknolohiyang makakapagpagaling sa sakit na ito. Oo. Mukhang nagulat si Fan, ano? Ginagawa mo rin itong operasyon. Hindi. Ito ay mas simple kaysa sa operasyon ni Prince Su Xiao. Nakaon. Earth, naramdaman ni Ye Fan na ito ay isang minor na operasyon sa puso. Nang marinig ito, ang mga mata ni Tu Yu ay bihirang magpakita ng maliwanag na liwanag, at same time niyang sinabi, Ye Consort, totoo ba ito? Mapapagaling mo ba talaga ang batang babae? Oo. Tumango si Fan, ayos lang. Baka kailangan ko lang maghanda ng ilang materyales, kailangan kong hilingin kay Chu Guoshi na bigyan ako ng pabor. Huminga ng malalim si Tu Yu at mariing sinabi, Ye concubine, si Tu Mo Sheng ay may hindi mabilang na mga kaaway. Ang kanyang asawa ay pinatay ng kaaway. Nang siya ay umalis, hiniling niya sa akin na alagaan ang aking nag-iisang anak na babae. Ngunit sa lahat ng mga taon na ito, nakikita ko lamang ang aking anak na babae na nagdurusa. Wala na akong magagawa. Kung makakabawi si Zijiao, linangin tulad ng isang normal na babae sa pamilya, magpakasal, ang dakilang kabaitang ito, ako, si Tu Yu, ay hinding-hindi makakalimutan. Hanggat hindi nito nilalabag ang mga interes ng inyong kamahalan at dazing, magiging kapakipakinabang ito sa tumo sa hinaharap. Sa loob ng saklaw ng iyong kakayahan, magsalita ka. Si Su Qingzhou, Ye Wanqing, Ye Danqing at iba pa na nasa tabi nila ay nakarinig ng pagkagulat. Sila. Alam na alam kung gaano kabigat ang kailangan para magkaroon ng pabor si Tu Yu, ang Commander-in-Chief ng Shadow Guard. Sa espesyal na katayuan ni Tu Yu sa Imperial Court, halos katumbas ng gintong medalya para sa pag-iwas sa kamatayan. Gayunpaman, may malaking panganib din ang malalaking oportunidad. Kung hindi mapapagaling si Tu Zijiao, magiging problema ito.
Si Yefan ay hindi masyadong nag-isip, ngumiti at umiling, Master Tu, hinihiling mo sa akin na gamutin si Miss Zhejiao, siya ay isang pasyente, at ako ay isang doktor. Kung mapapagaling ko siya, natural na susubukan ko ang lahat. Ang kabaitan ay hindi mabait. 2. Tumingin si Yu kay Yefan nang hindi inaasahan, mukhang masyadong makitid ang isip ng concubine ni Ye. Kakasabi ko lang. Kapatid na Tuyu, ang babae na si Ye ay hindi isang taong masyadong nagmamalasakit. Huwag kang mag-alala, hindi niya bubuksan ang kanyang bibig. Dapat ko bang pasalamatan ako ngayon at ipainom ako? Si Bellevue De ay abala sa paghingi ng credit. Ginalaw din ni Tuyu ang sulok ng kanyang bibig at tumango. Susunod. Ito ay naiwan upang talakayin ang mga partikular na kaayusan para sa operasyon. Nakipag-ugnayan si Yefan kay Chu Yunyao, at tumagal ng halos 2 araw upang may handa ang mga materyales. Kinabukasan, maaari siyang pumunta sa ospital ng Odin Empire Embassy para sa operasyon. Nang maayos na ang lahat, pinaalis ni Yefan sina Tuyu at Belveda. Fro. Pagkaalis, sinabi ni Yefan kay Belvedere na medyo nag-aalala, espesyal na sugo, bagamat handa akong gamutin ang mga sakit ng mga tao, hindi ako makapangyarihan. Sa pagkakataong ito, nagawa ko na ang operasyon ni Miss Zhejiao. Kung may iba pang kahirapan sa hinaharap kung ikaw ay may sakit, huwag itong diretsyong dalhin sa pintuan, kamustahin muna. Si Yefan ay abala pa rin sa pagbabasa ng mga medikal na libro at pagtulong kay Su Qingzhou na gamutin ang kanyang karamdaman, kaya hindi siya maaaring maging abala sa paggawa ng mga operasyon sa lahat ng dako. Huwag kang mag-alala, concubine Ye, hindi ko pahihirapan si Consort Ye, agad namang sumang-ayon si Belvedere, na isa ring henyo. Matapos maghintay ang mga panauhin upang umalis, lumingon si Yefan at nalaman na si Su Qingzhou ay nagpapahayag ng pagmamahal, at tumingin sa kanya ng may matinding kaluwagan. Xiaoshuo, anong problema? Sa tingin mo ba ako ay kamangha-mangha? Bahagyang tumawa si Yefan. Tumango si Su Qingzhou nang hindi tumatanggi, at humakbang pasulong upang hawakan ang braso ni Yefan, asawa. Alam mo ba, sa katunayan, sa prehistoric na mundo, ang pinakakaraniwang tao ay mga anak ng karaniwang tao. Wala silang talento sa paglilinang, at madalas ay hindi sila mapagaling kapag nagkasakit sila. Sa mga kandidato at angkan, marami rin ang mga angkan na may sakit mula pagkabata at hindi makapagtanim. Katulad ni na Xiaoer at Miss Zhejiao, kahit sila ay nasa royal family o aristokratikong pamilya, lalo lang silang maghihirap. Nakikita ko na kayang pagalingin ng asawang lalaki ang mabuti para sa kanila, bigyan sila ng bagong buhay. Pakiramdam ko ay napakahusay ng ginawa ng aking asawa, at ipinagmamalaki ko ang aking asawa. Natahimik si Yefan. Lumalabas na ang mundong ito ay lubos na umunlad, at sa likod ng kahangahangang sibilisasyon sa paglilinang, mayroong isang malupit na katotohanan. Biglang may bumagsak na puting malalambot na bagay sa harapan niya. Oo. Itinaas ng fan ang kanyang ulo, at ang mga ulap ay lumilipad pababa mula sa kalangitan sa gabi. Asawa, umuulan ng nyebe. Oo. Sa pagtingin sa unang snow sa mundong ito, ang mga mata ni Yefan ay kasing lalim ng mga bituin. Kabanata 1967 Tubig at Langis. Noong 1967, matapos samahan si Su Qingzhou na gumawa ng antifreeze measure para sa ilang mga bulaklak at halaman sa likod na hardin, nag-usap sandali ang mag-asawa. Si Su Qingzhou ay inaantok hindi nagtagal, nakita ni Yefan na ang kanyang mga kamay at paa ay malamig, at ang mga kagamitan sa pag-init sa silid ay hindi gumagana, kaya pumunta siya upang kumuha ng isang palayok ng mainit na tubig at binalak na ibabad ang kanyang mga paa. Halika, kukurutin ko ang mga paa ng prinsesa para i-relax ang mga meridian at buhayin ang dugo. Itinaas ni Yefan ang malambot na puting paa ng babae at pinindot ang acupuncture point. Dali-dali itong binawi ni Su Qingzhou, umiling at sinabing, hindi, ang asawa ko ay hindi isang utusan, paano mo maididikit ang iyong mga paa sa iyong asawa? Ngumiti si Yefan at sinabi, ano ang mahalaga? Pindutin ang paa ng aking asawa, masaya ako. Hindi. Paano ko hahayaan ang aking asawa na gumawa ng ganitong uri ng magaspang na gawain, ibabad lamang ang aking asawa sa mainit na tubig. Nag-aatubili si Su Qingzhou. Nagkunwaring hindi nasisiyahan si Yefan at sinabing, Xiaoshu, hinahamak mo ba ako? Kaya hindi mo ako hinahayaang hawakan ang iyong mga paa. Hindi. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Su Qingzhou, ang kamay ng aking asawa ay magsulat ng isang walang kapantay na tula, nagsabit ng palayok. Upang mailigtas ang mundo, kailangan kong gumawa ng malalaking bagay sa hinaharap. Paano ko ito magagamit sa pagdiin ng aking mga paa, hindi ba't madudumihan nito ang mga kamay ng aking asawa? Pinilit ni Yefan ang kanyang dila, hindi ko man lang mahawakan ang mga paa ng aking asawa, kaya ano ang magagawa ko? Bihira. Nakahanap ako ng pagkakataon na mapalapit sa iyo, pero hindi mo man lang ako hinayaang hawakan ang mga paa mo, nalulungkot ako. Pagkatapos magsalita, bago pa makapag-react si Su Qingzhou, kinurot na ni Yefan ang mga paa ng babae at sinundan ang mga acupuncture point. Pindutin ito. Ying. Ang babae ay gumawa ng isang hindi maaaring makatulong sa ilong tunog, na tila komportable, at tila na stimulated. Ang pagbagsak sa tenga ni Yefan ay naging dahilan upang ang kanyang mga buto ay manhid at ang kanyang mga mata ay tumirik.
Oo naman, kahit ang ganitong uri ng pag-iyak ay eksaktong kapareho ng orihinal na Su Qingzhou. Tila napagtanto ni Su Qingzhou na ang boses na kanyang ginawa ay masyadong tahasan, ang kanyang mukha ay namumula na kulay rosas, at ibinaba niya ang kanyang ulo ng maganda. Nagkunwari si Ye Fan na walang nangyari at nagpatuloy sa pagpindot, ngunit sa pagkakataong ito ay mas malumanay ang kanyang mga galaw. Sa wakas ay nakontrol siya ni Su Qingzhou. Bagamat paminsan-minsan ay gumagawa siya ng ilang ingay sa ilong, hindi ito masyadong malakas. Komportable ka ba? Mainit ba ang buong katawan mo? Itinaas ni Ye Fan ang kanyang ulo at nakangiting nagtanong. Tumango si Su Qingzhou, puno ng lamang ang kanyang mga mata na puno ng lamang, ngunit may bahid din ng kalungkutan, asawa. Hindi ka pa rin dapat maging masyadong mabait sa iyong asawa, o makalipas ang 2 taon, mag-aatubiling umalis ang babae. Mas magiging malungkot. Sumimangot si Ye Fan, anong kalokohan? Hindi mangyayari iyon. Huwag mong banggitin ang mga kapos-palad na bagay. Tumahimik ang babae at tumigil sa pagsasalita. Matapos kurutin ang kanyang mga paa at patuyuan ang mga ito, hinayaan ni Ye Fan si Su Qingzhou na mahiga sa ilalim ng mga takip, at nagplanong lumabas kasama ang palanggana. Nag-alinlangan si Su Qingzhou, at mahina at tahimik na nagtanong, asawa, gusto mo bang manatili sa bahay na ito ngayong gabi? Huminto si Ye Fan, nahihirapan saglit. Mabubuhay talaga siya, hindi ibig sabihin na hindi niya mapigilan ang sarili, kahit may anghel na natutulog sa tabi niya, hindi siya papayag na saktan ng kataypan. Gayunpaman, kailangan niyang magmadali upang magsanay at mag-aral sa gabi. Para sa pangmatagalang pagsasaalang-alang, mas mabuting huwag munang matulog kasama si Su Qingzhou pansamantala. Hindi ko pa rin kaya, natatakot ako na hindi ko ito makontrol. Lumingon si Ye Fan at kumurap, kung tutuusin, napakaganda ng aking prinsesa na manugang. Ibinaon ni Su Qingzhou ang kanyang mukha sa kubrekama, ang asawa ay napakahusay na magbiro. Sa totoo lang, sobrang hindi mapakali ang babae. Kung si Ye Fan ay masyadong mabait sa kanya at hindi niya mapigil ang magsalita, hindi niya karaniwang ibubuka ang bibig na ito, ngunit dahil magalang na tumanggi si Ye Fan, hindi na siya nagsalita pa. Habang pabalik sa kanyang bakuran, sumulyap si Ye Fan sa maliit na lawas sa bakuran. Ang mga snowflake ay nahulog sa pool, lumubog, at nawala. Sumilay sa sulok ng kanyang bibig ang isang nakakainis na ngiti. Nilikha niya ang dapat niyang isipin, paanong hindi siya magkakaroon ng mahabang memorya. Pagkatapos bumalik sa bahay, si Ye Fan ay kalmado, nakaupo na naka-cross-legged sa sopa, at nagsimulang muling bumuo ng mga tabletas. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi niya sinusunod ang normal na bilang ng mga landas ng paglilinang, at patuloy na iniikot at pinaikli ang tunay na diwa sa isa. Granulated Dan. Ang kanyang paraan ng pag-iisip ay nagbago sa estado kung saan naisip niya ang panloob na alchemy bilang isang umaagos na likido na patuloy na umiikot sa dantian ng i-condense niya ang Sword Intent Elixir. Oo. Gusto niyang bumuo ng likidong inner alchemy. Sa sandaling nakita niya ang snow na bumabagsak sa langit ngayon, nagkaroon ng ganoong ideya si Ye Fan. Nyebe man o yelo, tubig lahat. Kahit na matuno ang yelo at nyebe, hindi ito nangangahulugan na nawala na ito. True Yuan o Sword Intent, lahat sila ay enerhiya. Kahit na ang panloob na core ay maging tubig at halo-halong may Sword Intent Golden Core, ito ay enerhiya pa rin. Bakit kailangan mong isipin na huwag hayaang sirain ng Sword Intent Jindan ang inner alchemy? Sa halip na direktang gawing likido ang inner alchemy para hindi ito masira. Sa katunayan, ang Sword Intent Golden Core ay masyadong nakamamatay at nakakapangilabot, at hindi ito kayang hawakan ng True Essence Inner Core, ngunit maiiwasan ito. Ang tubig ay walang pare-parehong hugis, at gamit ang mga katangian ng likidong estado, hindi ba ito masisira? Sa unang karanasan sa pagbuo ng likido, pamilyar na pamilyar si Ye Fan dito sa pagkakataong ito, hinihimok si Tian Yishui na pumasok sa estado sa lalong madaling panahon. Ang espiritual na enerhiya ng sinaunang mundo ay napakasagana, kaya napakadaling makuha. Ang tuloy-tuloy na daloy ng espiritual na enerhiya ay nabago sa tunay na kakanyahan. Matapos makapasok sa dantian, unti-unting lumitaw ang liquid true essence sa pamamagitan ng kakaibang extreme compression method ni Ye Fan. Kasabay nito, ang layunin ng likidong espada ay nagsimulang sirain ng tuloy-tuloy. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang mas nakamamatay na likidong enerhiya. Ang mga neutral at mapayapang tunay na essence na ito ay mabilis na nahuhugasan kapag nakatagpo sila ng Sword Intent. Ngunit, sa pagkakataong ito, dahil sa parehong likidong estado, ang ilan sa likidong tunay na kakanyahan ay hindi pa ganap na naalis, at tumakas sa lahat ng direksyon sa dantian. Si Ye Fan ay abala sa paggabay sa mga nakaligtas na likidong tunay na essences upang patuloy na tipunin at palakasin ang mga ito. Ang simula ng likidong tunay na kakanyahan na si Jindan ay parang isang sakam na ahas. Sinisipsip nito ang bawat patak ng tunay na diwa at unti-unting lumalaki sa dantian. Ano? Hindi inaasahan noon ni Ye Fan na dahil iyon sa bully ni Jianyi Jindan. Ginagawang natural ng pag-iral ang kalidad ng True Yuan Jindan sa panahon ng proseso ng condensation.
Para bang mula kay Won Jun, ang ilang matanda, mahina, may sakit, at hindi kwalipikado ay inalis, at ang mga nakaligtas sa Sword Intent Golden Elixir Test ay talagang pinakamahuhusay na elite. Pagkalipas ng ilang oras, sa dantian ni Ye Fan, sa wakas ay nagpatatag ang isang likidong Sword Intent na mas magaan ang kulay kaysa sa gintong likido, na may kaunting puting likidong enerhiya. Bagamat ang Sword Intent Golden Core ay magpapakalat pa rin ng likido, ito ay nagpapakalat lamang, at hindi talaga nito mapapawi. Parang, tubig, at, langis, si Ye Fan sa unang pagkakataon. Ang Sword Intent ay tubig, ang True Yuan ay langis. Ang siksik na tubig, bagamat durog na ang mantika, nandyan pa rin ang mantika, at maaari pa ring mag-condense ng magkasama. At ang mga oils na ito ay ang mga super elite na talagang nakapasa sa pagsubok ng wuswang Sword Intent at nakaligtas. Ito ay nagpapakita lamang ng pagiging agresibo ng Sword Intent, at ang lahat-lahat na gustong ipakita ni Tian Yishui, at ito ay nagpapatuloy. Ang True Essence Pellet na ito ay talagang hindi kasing lakas ng Sword Intent Pellet. Naramdaman ni Ye Fan ang kanyang likidong True Essence Peel, at naramdaman na ang kabagsikan ay mas malala pa kaysa sa Sword Intent Peel. Kahit na ang kalidad ng True Essence Peel ni Ye Fan ay isa ng pinakamagaling na peel dahil sa mga layer ng screening, malayo pa rin ang kanyang combat effectiveness. Sword Intent Jindan, kahit na hindi siya maghiwa-hiwalay, ang walang kapantay na Sword Intent sa kanyang karaniwang estado ay maaari ding harapin ang mga kalaban sa tuktok ng Plastic Spirit. Gayunpaman, ang True Essence Peel ay makakatulong sa kanya na pahabain ang kanyang buhay, at mapapabuti nito ang kanyang espiritu, physical fitness, at resilience sa lahat ng aspeto na hindi kayang gawin ni Jian Yi. Naramdaman ang mga benepisyo ng True Essence Formation, naramdaman ni Ye Fan na kailangang magsanay sa parehong paraan. Si Ye Fan ay nasa mabuting kalagayan matapos matagumpay na mabuo ang tableta. Naisip niya na halos tapos na ang Gravity Training Room sa ibabaw ng Chu Yunyao. Pumapasok siya ngayon sa paaralan, kaya pumunta na lang siya para makita ito. Kanina pa siya hindi nag-practice ng Madman Dance sa Gravity Environment, at sobrang makati na siya. Gaya ng nakagawian, pumunta ako sa Xuanyuan Academy at sa library, ngunit wala pa ring tao at walang tao. Pagsapit ng tanghali, si Ye Fan na lang ang naiwan na maupo sa loob at magbasa ng libro, ngunit isang lalaking maikli ang buhok at kulay abong damit ang pumasok sa labas ng museo na may seryosong ekspresyon. Sinulyapan ito ni Ye Fan at nalaman na si Zhuang Yi, ang Vice President na huling nagkita. Dahil wala silang magandang impresyon sa isa't isa, patuloy na ibinaba ni Ye Fan ang kanyang ulo para magbasa. Nakita rin ni Zhuang Yi si Ye Fan, nakasimangot, ngunit lumakad at sinabi sa mahinang boses, "Ye Fan, anong ginagawa mo dito?" Nagtaka si Ye Fan, ano ang problema? Itinuro ang sarili niyang libro, tingnan mo ang libro. Medical na libro. Talagang iniisip mo ang iyong sarili bilang isang henyong doktor. Ikanaway ni Zhuang Yi ang kanyang mga kamay ng may paghamak at sinabing, lumabas ka muna, at pumasok pagkatapos ng kalahating oras. Kabanata 1968 naaalala mo. Noong 1968, nagulat si Ye Fan. Maaari bang lumapit ang lalaking ito kay Feng Qinglan, ngunit natatakot siya na ang kanyang mga salita ay marinig niya. Matanda na silang lahat, ano? Nabasa ko ang aking libro, ngunit hindi ito naging hadlang sa iyo, sabi ni Ye Fan. Zhuang Yi. Sumubsob ang mukha ni, kung papayagan kitang lumabas, lumabas ka. Kailan mo ba ako lilisanin? Ito ay hindi maipaliwanag, hindi napigilan ni Ye Fan na umiling. Magbasa ng libro. Nang makitang hindi siya pinapansin ni Ye Fan, puno ng galit ang mga mata ni Zhuang Yi. Siya ay isang marangal at makapangyarihang tao, at siya rin ang vice-presidente ng Xuanyuan, at ang kanyang lakas at katayuan ay magkakasamang umiral. Kahit na si Ye concubine si Fan, langgam lang siya sa paningin niya, napaka-unscrupulous. Ang lakas ng loob mong hindi ako pansinin. Kinagat ni Zhuang Yi ang kanyang mga ngipin. Oo. Binuklat ni Fan ang libro at nagpatuloy sa pagkuha ng mga tala. Okay. Anong magandang concubine Ye, young master? Sumikat ako kamakailan, seryoso ka ba talaga? Sa palagay mo ba sa kaunting tagumpay ay magagawa mong maging mayabang sa harap nitong Dean? Sinasabi ko sa iyo. Hindi lang ako ang vice president ng kolehiyo, kundi pati na rin ang elder mo sa Shenlong clan. Ang lakas ng loob mong maging walang galang, mag-ingat ka sa akin. Bago pa matapos magsalita si Zhuang Yi, isang malinaw na boses ang nagmula sa ikalawang palapag. Anong gusto mo? Biglang naging condensed ang ekspresyon ni Zhuang Yi, at lumingon siya na may medyo banayad ng ngiti, at sinabing, Qinglan, inistorbo ka ba? Tinuturuan ko ang mabahong batang ito. Ito ay isang library, bawal ang maingay at maingay, humalukip-kap si Feng Qinglan sa kanyang harapan at walang pakialam na sinabi. Oo. Hindi ako galit sa mabahong brat na ito, huwag kang magkamali, Qinglan, nakangiting sabi ni Zhuang Yi. Bamantong hininga si Feng Qinglan, lumabas ka lang kung wala kang gagawin, huwag hadlangan ang mga estudyante sa pag-aaral. Pagkatapos magsalita ay tatalikod na ang babae at babalik sa opisina. Ngayon, nagmamadaling sumigaw si Ye, Qinglan. Makinig ka sa akin. Tinawagan kita, ngunit hindi ka sumasagot. May kinalaman ako sa iyo. Ano ang bagay?
Tumayo si Feng Qinglan. Habang nag-aalay ng mga kayamanan, si Zhuang Yi ay naglabas ng magandang florera ng porselana at sinabing, kamakailan lang, bumalik ang isang kaibigan ko mula sa 36 na kuweba. Ako. Hiniling sa kanya na bilhin itong bote ng Tonyingling Elixir, mula sa paksayo ng Dankyong, na maaaring pahabain ang kanyang buhay. Malaki ang pakinabang ng maningning na mukha sa mga babaeng practitioner, gusto kong ibigay ito sa iyo, Feng. Sumagot si Qinglan, hindi na kailangan, maaari kang pumunta. Nakikita ang kagandahan, Zhuang Yi. Hindi sinasadya ni Feng Qinglan na magpatuloy sa pakikinig, dumiretso sa opisina at isara ang pinto. Si Zhuang Yi ay nakatayo doon sa kawalan, at unti-unti, maraming ayaw at dalamhati ang lumitaw sa kanyang mga mata, at nang lingunin niya si Ye Fan, ang kanyang mga mata ay napuno din ng puot. Sinabi ni Ye Fan sa kanyang puso na ang karibal mo sa pag-ibig ay hindi ako, kaya bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Sayang, naalala mo. Tumalikod si Zhuang Yi at humakbang palayo pagkatapos magsalita. Umiling si Ye Fan, ang taong ito ay talagang miserable, pagkatapos ng lahat, siya ay isang heavenly venerate, at hinangaan niya si Feng Qinglan sa loob ng maraming taon, ngunit wala siyang narating. Hanggat hindi siya masyadong lalayo, tamad si Ye Fan para bigyan siya ng pansin. Sa takip silim, umalis si Ye Fan ng library kanina at dumiretso sa National Teacher's House ni Chu Yunyao. Ito. Oras, ang mga gwardya ng pambansang guro ay hindi nang ahas na pigilan sila, at maayos silang pumasok sa laboratorio ng babae. May sinusuri si Chu Yunyao sa harap ng computer, nag-type sa keyboard ng masinsinan. Xiao Yaoyao, kamusta ang gravity training room? Diretsyong tanong ni Ye Fan sa puntong pagpasok niya sa kwarto. Alam kong narito ka para itanong ito, itinuro ni Chu Yunyao ang isang silver storage ring sa tabi niya, at sinabing, nasa loob iyon, dalhin mo lang ang singsing. Pinalakas ko ang silid ng pagsasanay para sa iyo, at ang limitasyon ay maaaring umabot ng 1,000 beses ng gravity. Ito ay umaasa sa isang malaking bilang ng mga sinaunang material na bato, at ang paraan ng paggamit ay kapareho ng dati. Nagdagdag lang ako ng physiological monitoring system na may opsyon sa emergency shutdown kung nasa panganib ang iyong buhay. Bilang karagdagan, ang singsing sa espasyo na ito ay bagong binuo ko, ang kapasidad ay mas malaki kaysa sa alinmang nasa merkado, at maaari itong mag-imbak ng ilang mga nilalang. Ano? Maaari kang maglagay ng mga nilalang? Oo. Natigilan ang fan dahil nakaimbak ang space ring sa pamamagitan ng pagpapalawak ng bahagi ng spacecraft. Sa pangkalahatan, ang mga nabubuhay na bagay ay may mga aktibong magnetic field at pagbabago ng enerhiya, na makakaapekto sa pagbubukas ng puwang, kaya hindi sila maiimbak. Oo, ngunit ang mga buhay na tao ay hindi ko pa rin ma-install ito, maaari lang akong mag-install ng ilang mahinang brainwave magnetic field, ilang maliliit na hayop, o halaman. Siyempre, ibang usapan kung mamatay sila paglabas nila, tutal, walang pinanggagalingan ng ilaw at walang hangin sa loob, Chu Yunyao daw. Bagamat mahinang sinabi ito ng babae, iniisip pa rin ni Ye Fan na napakalakas nito. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng unang hakbang, maaaring may pangalawang hakbang. Para sa panahon ngayon, imposibleng hayaang mabuhay ang mga tao. Ang pagpapalabas ng hangin ay maaaring magpalaya ng mga buhay na tao. Hindi ba posible na lumikha ng isang independenteng lugar ng tirahan? Bakit, nagulat ka ba? Ordinaryo lang ang mukha ni Chu Yunyao, ngunit may bakas din ng pagmamalaki sa kanyang mga mata. Oo. Kailangang maramdaman ni Fan ang talento ng babae, at umakyat siya at niyakap siya mula sa likuran, I'm so glad, you are my woman. Halika, hindi ako pag-aari ng sinuman, ikaw ang aking kapareha sa pinakamabuting kalagayan, naiinis na sabi ni Chu Yunyao. Sinampal ni Ye Fan ang babae ng direkta sa likod ng babae, gumawa ng malutong na, pop, na tunog. Masakit si Chu Yunyao, ngunit sa hindi sinasadya, uminit ang buong katawan niya, at tumigil siya sa pag-type sa keyboard. Kinagat niya ang kanyang mapupulang labi, at tila mahinahong nagtanong, ano ang ginagawa mo? Ano ang gusto kong gawin? Hindi mo ba alam? Partner ko. Ngumiti ng masama si Ye Fan. Tumingin sa likod si Chu Yunyao, at may bakas ng emosyon sa kanyang mga mata, ikaw lalaki. Magdudulot ng gulo para sa akin. Sa laboratorio, ang digmaan sa pagitan ng dalawa ay nag-alab sa isang iglap. Pagkatapos ng ilang bagyo, si Ye Fan ay nakahiga sa sofa, humihit-hit ng tabako, niyayakap si Chu Yunyao, at nagtatanong, may balita ba tungkol kay Xiaoyu? Paano ito magiging napakabilis? Kamakailan ay muling gumagawa ako ng mga nano-detection na robot, at plano kong simulan ang pagpapalaganap ng mga ito sa buong prehistoric continent. Sana makahanap ako ng ilang clues. Sa katunayan, halos hinanap ko na ang Dasheng Dynasty. Hinala ko baka wala siya. Sa loob ng saklaw ng dinastiya, sabi ni Chu Yunyao na may kalahating dulang na mga mata. Tumango si Ye Fan, ngunit wala siyang magagawa kundi ang gumawa, kung hindi ay naglakbay siya sa buong kontinente upang hanapin ito. Pagkatapos magpahinga ng ilang sandali, nagtanong si Ye Fan tungkol sa mga surgical materials ng anak ni Tuyu. Alam kong naging maayos ang lahat, gumaan ang pakiramdam ko. Sa gabi, whose mansion?
Si Yefan ay lumabas ng pinto, nagpaplanong pumunta sa isang lugar sa labas ng lungsod kung saan walang tao, gamitin ang gravity training room, at magsanay ng body and sword intent. Ngunit bilang pagkaalis ko pagpunta niya sa pinto sa likod, nakita niyang sinusundan na naman siya ni Senior Brother. Oo, hindi napigilan ni Fan na hindi makapagsalita. Inilibing na siya noong huling beses. Oras. Plano kong umasa sa mga kasanayan sa anti-tracking upang makahanap ng isang blind spot ng paningin, at pagkatapos ay alisin ang taong ito. Ngunit ang misteryosong lalaki ay may naunang karanasan, at ang kanyang pagbabantay ay mas malakas, at nagsimula pa siyang sumunod sa kanya ng tahasan, kahit na binubuksan ang distansya. Hindi man lang binigyan ni Yefan si Yefan ng pagkakataon. Si Yefan ay nagkunwaring naglalakad ng walang ingat sa ibabaw, ngunit sa kanyang puso ay papagalitan niya ang kanyang ina. Ano ang ibig sabihin ng lalaking ito? Matapos mag-isip ng ilang sandali, lumingon si Yefan at pumasok sa isang napakasiglang bahay. Pare, lumabas ka sa kalagitnaan ng gabi para sumugal. Nang makita ng misteryosong lalaki si Yefan na pumapasok sa kasino, ang kanyang mga mata ay biglang nagpakita ng isang dampi ng paghamak, ngunit pumasok pa rin siya. Kabanata 1969 na muli. Ang 1969. Ang ekspedisyon ay hindi napigil ang sumugal, ngunit sa mundong ito kung saan ang paglilinang ay pinahahalagahan at ang malakas ay iginagalang, ang pagsusugal ay interesado lamang sa ilang mga mangmang na dudes o karaniwang tao na walang hinaharap. Mga anak ng mga maharlika, karaniwang nakakadiri ang pagpunta sa kasino. Mas gusto nilang pumunta sa Kayanfang para maging romantiko, magbigkas ng mga tula at magdrawing ng mga larawan, at magsaya. Hindi sila pupunta sa ganoong mababang antas na lugar para maglaro. Pumasok sa kasino ang misteryosong lalaki, at agad na nadismaya sa mausok, maingay na kapaligiran sa loob. Dahil napakaraming tao, hindi niya makita si Yefan ng sabay-sabay, kaya kinailangan niyang gamitin ang kanyang espiritual na pakiramdam para dahan-daang mahanap sila isa-isa. Upang maiwasan ang ilang mga tao na makatakas, ang kasino na ito ay may isang pasukan at labasan lamang, kaya imposibleng umalis si Yefan mula sa go-out sa kabilang pinto. Hindi nagmamadali ang misteryosong lalaki, at payak na nakatayo sa may pintuan, na nagkukunwaring isang sugarol na nanunood. Gayunpaman, hindi ito nakita ni Yefan, ngunit nakita niya ang isang medyo pamilyar na lalaking nakamaskara na may itim na damit na lalabas na sana. Sandali lang, iniunat ng misteryosong lalaki ang kanyang kamay, pinigilan ang lalaking nakamaskara, at matalas na nagtanong, nagkita na ba tayo dati? Hindi siya pinansin ng lalaking nakamaskara, mabilis na humakbang, at lumabas ng pinto. Tumigil ka. Mabilis siyang hinabol ng misteryosong lalaki, kasunod ang lalaking nakamaskara at diretsyong tumalon sa bubong ng tatlong palapag na gusali sa tapat. Hindi naman masyadong nagulat ang mga nagdaraan sa kalsada nang may makitang humahabol at nambubugbog sa kalsada. Ang ganitong sitwasyon ay masyadong karaniwan sa imperial na lungsod, at ang seguridad ay pinamamahalaan ng garrison ni King Chi. Sa pangkalahatan, nangangahas lamang silang gumamit ng sinaunang martial arts upang labanan, at hindi maglakas loob na gumamit ng tunay na asensya, kaya bihirang mangyari ang mga casualty, at ang pinsala sa mga bahay at pampublikong ari-arian ay mapaparusahan. Hinabol siya ng misteryosong lalaki at dumaan sa isang dosenang bahay, na ayaw sumuko. Nakikita niya na ang taong ito ay ang sinaunang martial arts master na naglibing sa kanya noong nakaraan, ngunit sa pagkakataong ito, mas magiging mapagbantay siya at hindi na niya hahayaang magtagumpay muli ang kabilang partido. Ang lalaking nakamaskara na tumatakbo sa harapan ay natural na si Yefan na nakabihis. Nang makitang hinahabol pa rin siya ng lalaking ito, nagtaka sandali si Yefan, saan nakuha ng lalaking ito ang kanyang tiwala. Hindi pa ba sapat ang paglilibing ng isang beses? Akala niya ba kung handa siya, hindi siya magpapatalo? Sa katunayan, may ilang paraan si Yefan para maalis siya. Ang malaking bagay ay pilitin si Yuj Ian, at ang taong ito ay hindi makahabol. Gayunpaman, nang naisip niyang palaging susundan siya ng lalaking ito, at nakahiga pa rin siya sa bakuran ng kanyang asawa, nalungkot si Yefan. Pagtingin sa gusali sa harapan, biglang bumilis si Yefan at tumapak sa isang pader na bato, at nag-backflip ng mabilis. Isang magkakaugnay na paggalaw ang nahulog sa likod ng misteryosong lalaki, at si Yefan ay umakyat na may isang suntok ng kanyan. Nag-react ang misteryosong lalaki, pero nang gusto niyang umiwas ay hindi na niya natuloy. Hinarang niya ang kanyang mga braso sa kanyang harapan, ngunit ang lakas ng kanyang mga kamao ay nanginginig pa rin sa kanyang dibdib na baligtad, pakiramdam na ang kanyang mga tadyang ay malapit ng mabali. Bang! Ang misteryosong lalaki ay binaril mula sa bubong. Tiniis niya ang sakit. Lumipad si Yefan sa likod niya sa napakabilis na bilis, at nataman ang pagkatulala ng lalaki tulad ng sa huling pagkakataon. Nabigla na lang ang lalaki sa bilis nitong paggalaw, bago nagdilim ang mga mata at nakoma ulit. Umiling si Yefan at binuhat ang lalaki. Matapos makumpirma na walang tao sa paligid, tumayo siya dala ang kanyang espada at mabilis na lumipad palabas ng lungsod. Ang malawak na kagubatan, natatakpan ng nyebe. Naghukay ng butas si Yefan at muling itinanam ang mga bagay na ito.
Matapos gawin ang lahat ng ito, lumipad si Yefan patungo sa walang nakatirang bulubunduking lugar na mas malayo. Matapos makahanap ng liblib na kuweba, inilabas niya ang Gravity Training Room. Inaasahan ito ni Yefan. Gusto niyang subukan ito. Kung gaano kahusay ang kanyang katawan ngayon kaysa noong lumaban siya sa hari ng Doomsday. Ngayon lang, sa buong daan, ito ay itinuturing na mainit, diretsyong naglakad si Yefan sa training room. Ang bagong-bagong silid ng pagsasanay ay napapalibutan ng makinis na mga kristal, at isang maliwanag at malambot na halo ang nagpapaliwanag sa loob. Isang elektron-ikong boses ng babae na kahawig ni Chu Yunyao ang umalangaw-ngaw. Handa na ang Gravity Training Room 2.0, gusto mo bang simulan ito? Hindi napigilan ni Yefan ang matawa. Naka-install din pala ang voice control system. Masungit ang babaeng ito. Sinabi niya na hindi niya ito mahal sa hitsura, ngunit ni-record niya ang kanyang boses sa system. Hindi ba ibig sabihin nun, nagsasanay siya kasama niya? Oo. Tumawa si Yefan. Pakipili ang coefficient of gravity hanggang sa 1,000 beses. 100 beses. Nakumpirma na ang 100 beses na gravity coefficient at bubuksan ito pagkatapos ng 10 segundong countdown, 10, 9. Hindi man lang inisip ni Yefan at direktang binuksan ang double disintegration. Bago siya ay nasa Earth, siya ay na-disintegrate ng 100 beses at sinanay sa loob ng 1 oras na sumayaw na parang baliw, at siya ay karaniwang pagod na pagod. Muli, lumilitaw ang 100 beses na gravity. Pinisil ni Yefan ang kanyang mga kamay, sinipa ang kanyang mga binti, at pagkatapos igalaw ang kanyang leeg, nagsimula siyang gumawa ng isang nakakalokong sayaw. Medyo nakakatamad. Gumaan ang pakiramdam ni Yefan, kaya sinabi niya, ipagpatuloy ang pagtaas ng gravity. Na-activate ang Gravity Incremental Mode, One-Factor Mode, Ang training room ay nagsimulang automatikong tumaas ang gravity, at bawat pagtaas ay unti-unting tumataas ang buong katawan ni Yefan. Ang mga kalamnan, buto, panloob na organo, at maging ang mga nerbiyos, lahat ay hinahamon. Sa wakas, nang umabot ito ng 140 beses, naramdaman ni Yefan na nagsisimula na siyang kabahan. Tiyak na, sa parehong dobleng pagkawatak-watak, maaari niyang labanan ang halos 50 beses na mas gravity kaysa dati. Triple disintegration. Kinagat ni Yefan ang kanyang mga ngipin, at muling hinimok ang paraan ng pagkawatak-watak, bawat selula sa kanyang katawan ay parang dugo ng manok. Naramdaman ni Yefan na masakit pa rin ang triple disintegration, ngunit matiis ang sakit. Nanatiling malinaw ang kanyang isipan, at kahit na medyo malungkot ang kanyang ekspresyon, nagngangalit pa rin siya at sumayaw ng ligaw. Alam niya na hanggat pinapanatili niya ang triple disintegration at patuloy na nag-eehersisyo ng ganito, sa malaot madali ang triple ay magiging kasing dali ng double, at mas magtatagal. Ang sakit ay sakit, ngunit higit sa 150 beses ang gravity ay walang epekto sa Yefan. Ipagpatuloy ang pagtaas ng gravity. Bilasan mo. Hinimok ni Yefan. Ang gravity increment factor ay 2 beses na mas mabilis. Sabi ng system. Unti-unti, ang gravity ay umabot sa 200, 230, 260. Sa lahat ng oras, kapag ang grabidad ay umabot ng 300 beses. Sa wakas ay naramdaman ni Yefan na ito ay medyo mahirap. Tumigil. Panatilihin ito sa 300 beses. Medyo mahina ang boses ni Yefan, at ang pawis at dugo sa buong katawan ay bumagsak na parang mga patak ng ulan. Matapos ang halos 1 oras na nakakabaliw na pagsasayaw, naramdaman ni Yefan na hindi na siya makatayo, kaya mabilis niyang itinigil ang training room. Bumukas ang pinto, ngunit walang lakas si Yefan para lumabas. Direkta siyang nakahiga sa training room, naghahabol ng hininga, mapurol ang mga mata. Gayunpaman, ang maasim na pakiramdam pagkatapos ng pagkahapo ay ginawang tulala na mag-isa muli si Yefan. Natawa siya. Pagkaraan ng mahabang panahon, dahan-daang umupo si Yefan, hinawakan ang malamig na pawis at dugo, at nagtanong, maaari ko bang patuyuan ito? Na-activate ang drying system. Pupunta ako. Talaga. Matapos linisin ang silid ng pagsasanay, nakakita si Yefan ng batis sa bundok upang hugasan bago lumipad pabalik sa tirahan ng Hao. Sa umaga, si Yefan ay nasa bakuran muli ni Su Qingzhou at narinig ang boses ng misteryosong lalaki. Kabanata 1970, medyo pamilyar. 1970. Junior sister, sa tingin ko ay hindi magandang bagay si Yefan. Pumunta siya sa kasino kagabi. Senior kuya, paano mo nalaman? Sinusundan mo na naman ba ang asawa ko? Ako, ayokong makita ito. Bakit siya lumabas ng gabi? Pagtingin mo, nalilibing ka na naman ba? Nababalot ka ng putik. Ang lalaki habang, at tila medyo napahiya. Senior kuya, huwag mong sundan ang asawa ko. Kahit magkasino siya, hindi naman big deal. Nagpupunta siya dati sa Kayanfang pero hindi na ngayon. Ikaw na minsang inilibing, ayaw ka nilang patayin. Kung hindi ay patay ka. Junior sister, kung wala ako sa Imperial City, nakatali ang mga kamay at paa ko at hindi ko magagamit ang cultivation base ko, paano siya magtatagumpay? Paano mo malalaman na ang cultivation base ng taong iyon ay mas mahina kaysa sa iyo? Tanong ni Su Qingzhou.
Natahimik sandali ang lalaki, at Bam Ulong, nakakailang sabihin, sino ang taong iyon? Kahit sino ang taong iyon, hindi niya pinatay ng 2 beses, hindi sa pangatlong beses. Sa madaling salita, may mga dragon at nakayukong tigre sa mundong ito. Senior brother, mangyaring mag-ingat, ngayon ay wala na ako sa palasyo, walang espesyal, kaya huwag kang pumunta sa Hao Residence. Sabi ni Su Qingzhou. Ang lalaki. Senior kuya. Ikaw at ako ay palaging nasa parehong klase, huwag mo akong pahirapan. At saka, ang pangkalahatang sitwasyon ang pinakamahalaga. Okay, nakikita ko. Napabuntong hininga ang lalaki at lumipad. Sumandal si Ye Fan sa dingding at hinawakan ang kanyang baba. Talagang naglakas loob ang lalaking ito na sumilip sa kanyang asawa. Kung gusto niyang sundan siya sa susunod, pwede niya itong patayin. Hindi. Anuman ang iyong malaking sitwasyon o malalaking plano, itong Ye Fans ay walang pakialam. Anyway, pagkatapos siyang patayin at ilibing sa kagubatan, walang makakaalam sa kanyang ginawa. Pagkatapos ng almusal, hindi pumunta si Ye Fan sa Xuanyuan Academy. Holiday iyon, at iyon din ang araw na pumayag siya kay Tuyu na oprohan si Tu Zijiao. Dumating ako sa Odin Empire Embassy sakay ng kotse, at isang puting gusali sa tabi nito ang ospital na pinamamahalaan ng ilang doktor ng Odin Empire. Ang layunin ng ospital ay natural na itaguyod ang gamot ng Odin Empire sa panahon ng Great Expedition. Kaya lang hindi kaya ng mga karaniwang tao ang mga gastusin, at hindi masyadong nagtitiwala sa kanila ang mga maharlika, at naging malabo ang negosyo. Si Tuyu at ang kanyang anak na babae, ang espesyal na sugo na si Belveda, ay matagal nang naghihintay doon. Ye concubine, ipauubaya ko sa iyo ngayon, mas mahalaga kay Tumo ang buhay ng batang babae kaysa sa sarili niyang buhay. 2. Si Yu ay same time na nagbigay ng kamay kay Ye Fan at bahagyang tumango. Nagbigay ng malaking regalo ang pinuno ng especially iya, na isa ng napakagalang na kilos. Oo. Tumango si Fan, tumingin kay Tu Zijiao, na nasa tabi niya na may nag-aalalang ekspresyon, at ngumiti, akin na ang lahat, makatitiyak si Miss Tu. Pagpasok. Sa operating room, natagpuan ni Ye Fan ang mahigit 100 ng mga medical staff na nakasuot ng puting robe na nakatayo sa silid. Karamihan sa mga taong ito ay mga puting tao mula sa Odin Empire, at lahat sila ay tumingin sa kanya na may kakaiba, naguguluhan, at umaasam na mga mata. Hindi mo kailangan ng napakaraming katulong, panatilihin mo lang ang dalawang matalino, walang imik na sabi ni Ye Fan. Hindi, concubine Ye, ito ang mga doktor sa ospital. Gusto nilang makita ng sarili nilang mga mata ang iyong mga kasanayang medikal. Kung wala pa, hindi nila alam kung paano gamitin ang kagamitan na hiniram kay Chu Guoshi. Napangiti si Belvude at nagpaliwanag kay Ye. Napabuntong hininga si Fan, kung ganoon ay huwag mo na akong pakialaman, kung mayroon kang hindi maintindihan, itatanong ko kapag tapos na ako. Ang matatas na wika ni Odin ay agad na naging dahilan upang muling igalang siya ng grupo ng mga doktor. Ang operasyon lang. Ilagay ang lobo na ginawa ni Chu Yunyao sa aorta para magkaroon ng dilation effect, at tapos ka na. Teka. Kapag normal na ang paggana ng puso ni Tu Zijiao, makakapag-practice na siya ng cultivation, at natural na maaayos niya ang mga depekto ng kanyang puso. Ang maayos na pamamaraan ni Ye Fan, kasama ang mga advanced na kagamitan na ginawa ni Chu Yunyao, ay nagpasilaw at natigilan sa mga doktor ng Odin Empire. Sa loob ng 1 oras, natapos ang operasyon. Pagkatapos magtahi ni Ye Fan at lumabas ng operating room, agad na tumayo si Tuyu. Ye concubine, bakit ka lumabas? Si Tuyu ay labis na nabalisa. Ito ay tapos na, naging maayos ang operasyon, at pagkatapos ng ilang araw ng paggaling, at ilang supplement, maaari kang opisyal na magsimulang magsanay, sabi ni Ye Fan. 2. Hindi makapaniwala si Yu, ito. Tapos na agad. Ang sakit ng kanyang anak na babae ay nagpahirap sa kanya sa loob ng higit sa 10 taon, at paminsan-minsan ay nakakainom lamang siya ng alak upang lunurin ang kanyang kalungkutan at hindi mabata. WHO. Naisipan kong makipagkita kay Ye Fan, at natapos ito nang wala pang 1 oras. 2. Naantig ang mga mata ni Yu nang maisip niya na ang kanyang nag-iisang anak na babae ay mabubuhay ng normal sa hinaharap. Ye concubine. Ayokong magpasalamat. May sumulat ka. Tumawa si Belvedere at sinabing, Brother 2, kailangan mong aliwin ang concubine niya ngayong gabi, o hindi mo ito mabibigyang katwiran. Pakiusap, dapat pakiusap. Jiang Yulo. Kailangang magpakita ng paggalang si Ye concubine. Seryosong sabi ni Tuyu. Hindi masyadong interesado si Ye Fan, at kailangan pa niyang magbasa ng libro, ngunit bago siya makapagsalita ng anuman, tinapik siya ni Belvedere sa kanyang balikat at sinabing, Consort, dapat mong ipakita ang iyong mukha. Sensitive itong kapatid na si Tu dahil siya ang namumuno sa Shadow Guard. Huwag masyadong lalapit sa sinuman. 10 taon ko na siyang kilala, at hindi hihigit sa 3 beses ang traito niya sa kanya. Kung hindi ka pupunta, masyado kang masasaktan, Ye. Natahimik si Fan, at tumingin kay Tuyu, na may taos-pusong ekspresyon sa kanyang mukha. Bumantong hininga, sige. Malapit na. Umalis si Tuyu kasama ang kanyang nakomatos na anak na babae, at nakipag-appointment kay Ye Fan para magkita sa restaurant sa gabi.
Gustong umuwi ni Yefan ngayon, ngunit ayaw niyang mapalibutan muli ng grupo ng mga doktor sa ospital. Pagkatapos panuurin ang operasyon ni Yefan ngayon, namangha sila, at maraming problema. Nang marinig ito ni Ye, napagtanto ng fan na ang antas ng operasyon sa mundong ito ay talagang medyo atresado, hindi nakakagulat na hindi ito pinagkakatiwalaan, at ito ay napakamahal din. Sa katunayan, maraming operasyon ang maaaring gawing simple gamit lamang ang mga advanced na kagamitan, ngunit sa kasamaang palad ang mundong ito ay nakabuo lamang ng teknolohiya ng mga sinaunang bato, ngunit hindi teknolohiya. Oo. Mitiyak ang tinulungan sila ng fan na sagutin ang ilang tanong, ngunit hindi niya maipaliwanag ang mga ito ng sabay-sabay. Kung tutuusin, mayroong maraming mga problema, at imposibleng ipaliwanag ang mga ito sa pamamagitan lamang ng hindi paggamit ng mga ito ng praktikal. Nag-aalala rin si Belvedere na gawing magagalitin si Yefan. Nang makitang tanghali na, nagmamadali siyang sumigaw, lahat, tumigil tayo dito sa araw na ito, pagod na rin si Ye Concubine, at sa susunod na pag-uusapan ko. Isang grupo ng mga doktor ang nagalit, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ipadala si Yefan ng may paggalang. Bago umalis, nakangiting sabi ni Belvedere, Ye Concubine, talagang iniistorbo kita ngayon, pero umaasa rin silang magagamot pa ang mga pasyente. Pagkatapos ng lahat, maraming mga pasyente tulad ni Miss Tu, at hindi lahat ay maaaring magtanim. Kahit sino ay maaaring maging imyon sa lahat ng sakit, Ye. Tumango si Fan at sinabing, naiintindihan ko. Ngunit mayroon din akong ibang mga bagay na dapat gawin, imposibleng mag-practice ng medisina at operasyon sa lahat ng oras. Kung gayon, bakit hindi ako ang manguna, Concubine Ye, pumunta ka sa aming ospital, paano ang pagtuturo ng mga klase? Ipagkalat ang iyong mga kasanayang medikal sa mas maraming tao, para mas marami kang matulungan. Hindi mo kailangang pumasok sa klase araw-araw. Halimbawa, sa mga araw ng holiday ng akademya, may 2 klase, mungkahi ni Belvedere. Tumingin si Fan sa sugo ni Odin na naghihintay dito, at nakangiting sinabi, matagal mo na ba itong plano? Haha, to be honest, gusto ko ring gumawa ng ilang achievement sa Great Expedition, para maipaliwanag ko kay King Arthur. Kung ang mga ospital ay maaaring umunlad, ang mga medikal na ideya ng ating imperyo ay maaaring kumalat. Hindi lamang ito kapakipakinabang sa akin, ito ay kapakipakinabang din sa iyo, ang babae, at ito ay kapakipakinabang din sa libu-libong ordinaryong tao na hindi maaaring magtanim. Tuwang-tuwang sabi ni Belvedere. Natahimik sandali si Fan, at sinabing, hayaan mo akong pag-isipan ito sandali. Kung wala siyang partikular na mahalagang gawin, magpakalat ng kaalaman sa medisina at magligtas ng mga buhay, magiging masaya din siya. Ngunit ang problema, kailangan niyang humanap ng paraan para pagalingin si Su Qingzuo sa nakalipas na 2 taon, at kung minsan ay walang balita mula kay Lan Yu, at ang kanyang oras ay napakalimitado. Precious. Hindi nagmamadali si Belvedere. Sa kanyang opinyon, ang gayong makapangyarihang medikal na kasanayan ay hindi maaaring ituro ng basta-basta, kaya handa siyang maghintay. Sa pagbabalik sa tirahan ng Hao, dumaan ang kotse sa Commercial Street, at nakakita si Yefan ng ilang magagandang accessories. Fu, tumigil ka. Bababa ako at bibili ng kung ano, sabi ni Yefan. Yes, Mr. Marquis, agad na huminto ang driver para pumaroda. Pumasok si Yefan sa isang tindahan ng alahas ng kababaihan at nagplanong pumili ng ilang alahas para kay Su Qingzuo. Hindi naman masyadong mahal, para lang mapasaya ang mga babae. Itong anak, pipili ba siya ng regalo para sa kanyang asawa? O para sa nanay ang pumili? Nakangiting tanong ng tindera sa counter. Narinig ni Yefan ang boses na medyo pamilyar, at nang tumangala siya, nakilala niya ang babae at hindi niya maiwasang matigilan. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.